Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1705-12. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Alejandro, ano ang sinusubukan mong gawin? Sumigaw si Nympha habang kapansin-pansing nagbago ang kanyang ekspresyon nang makita niyang walang kahirap-hirap na pinapatay ni Alejandro si Numi na nagpoprotekta sa kanya. Ano ang sinusubukan kong gawin? Ngumisi si Alejandro. Nympha, palagi kitang tinatrato ng maayos noon pa man. Hindi ko akalain na magiging ganito ka walang utang na loob. Ang hinihiling ko lang ay sabihin mo sa akin ang pinagmulan ng taong pumatay sa apo ko, ngunit patuloy kang umiiwas sa tanong ko. Sa wakas nawala na ako ng pasensya. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Sabihin mo sa akin kung saan nanggaling ang taong iyon. Kung hindi, maaari kang mamatay kasama si Numi. Sabi ni Alejandro habang kumikinang sa kanyang mga mata ang layuning pumatay nang tumingin siya kay Nympha. Numi. Numi. Si Nympha ay tumingkayad sa tabi ng katawan ni Numi, ang kanyang mga mata ay ganap na namumula habang siya ay humihikbi. Sinamahan siya ni Numi mula pa noong bata pa siya. Matagal na niyang itinuturing si Numi bilang pamilya. Gayunpaman, namatay si Numi na nagpoprotekta sa kanya ngayon. Ang puso ni Nympha ay napuno ng pagkakasala. Lalong lumalim ang pagngisi sa mukha ni Alejandro nang makita niyang hindi siya pinapansin ni Nympha. Huwag mong isipin na mapapatigil ka sa pagwawalang bahala sa akin. Para malaman mo, maging ang iyong ama o ang iyong tiyo mo, silang dalawa ay nasa talakayan ng aking mga tauhan tungkol sa Rising Sky Mansion na hindi darating para sunduin ka para sa iyong kasal. Hindi sila makakarating sa oras para iligtas ka. Sabi ni Alejandro habang palamig ng palamig ang kanyang boses, na pinaramdam sa nakikinig na parang nahulog sila sa isang butas ng pagtunaw. Numi. Si Nympha ay napalingon sa katawan ni Numi. Subconsciously, nagsimulang tumunog sa kanyang tenga ang mga salitang sinabi sa kanya ng kanyang misteryosong amo. Nympha, ang mga mula sa ating Red Dust Progeny ay dapat sanayin ang ating sarili sa mundong ito. Maiintindihan lamang natin ang lalim ng pamamaraan ng paglilinang ng Red Dust Progeny kapag naranasan natin ang pagtawa at pagluha, at buhay at kamatayan sa makamundong mundo. Kasunod noon ay umalangaw-ngaw din sa kanyang tenga ang mga sinabi ng kanyang amo bago umalis. Kung makatagpo ka ng Dragon Clan, kailangan mo lang magpadala ng ilang true energy dito. Para sa mga susunod na kaganapan, wala kang dapat ipag-alala. Dati, nag-aalala ang kanyang amo na makakaharap niya ang Dragon Clan kapag bumalik siya sa Cloud Continent kaya binigyan niya siya ng maliit na maliksi na espada. Sa huling pagkakataon na pumunta siya sa Cloud Continent, hindi niya nakatagpo ang Dragon Clan, kaya hindi niya ginamit ang maliit na espada. Sa paglipas ng panahon, nakalimutan na rin niya ang lahat. Tungkol sa kanyang Panginoon, maging si Nympha mismo ay hindi alam ang kanyang pinagmulan. Ang tanging alam niya ay tatawagan ng kanyang amo ang kanyang sarili bilang tagapagmana ng Red Dust Progeny at naipinasa sa kanya ng kanyang amo ang mental cultivation method ng Red Dust Progeny. Sa simula, hindi siya pinahintulutan ng kanyang amo na linangin ang paraan ng paglilinang ng isip ng Red Dust Progeny, na sinasabing hindi pa ito ang oras. Sa araw na umalis ang kanyang amo, sa wakas ay pinahintulutan niya siyang linangin ang paraan ng paglilinang ng isip ng Red Dust Progeny. Ang pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan ng Red Dust Progeny ay mahirap unawain, na naging dahilan upang hindi niya ito maunawaan dahil sa maikling panahon pa lamang niya ito nililinang. Biglang lumitaw ang maliit na maliksi na espada sa mga kamay ni Nympha. Bahagyang gumagalaw si Nympha, ngunit natuklasan pa rin ito ni Alejandro. Ano man ang mangyari, si Alejandro ay isa pa ring eminent saint stage powerhouse. Ano? Gusto mo ba talaga akong ipaglaban sa espadang ito na mas mahaba lang ng kaunti sa isang daliri? Mapanuksong sabi ni Alejandro. Sa sandaling ito, hinimok ni Nympha ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan na ipasok ang maliit na maliksi na espada sa kanyang mga kamay. Bigla na lang, ang maliit na maliksi na espada na ibinuhos sa kanyang true energy ay agad na nabasag sa 1,000,000 piraso. Gayunpaman, hindi iyon ang pinaka-nakakagulat o pinakamahalagang bahagi. Sa sandaling nabasag ang maliit na maliksi na espada, isang silhouette ang biglang lumitaw sa tabi ni Nympha.
Ang silhouette ay parang tao. Sa masusing pagsisiyasat, makikitang isa itong babae. Upang maging mas tumpak, ito ay isang magandang babae. Nympha. Sa sandaling lumitaw ang magandang babae, tumingin siya kay Nympha na may mahinang ngiti. Nang makita niya ang katawan ni Numi na nakahandusay sa lupa, bahagyang kumunat ang noo niya. Halatang kilala niya si Numi. Ma-master. Mula nang makita ni Nympha ang silhouette ng magandang babae, agad niyang nakilala ito bilang kanyang Panginoon. Natarante siya at nabalik lang ang katinoan ng tawagin siya ng magandang babae. Gulat na napatingin siya sa magandang babae sa kanyang harapan. Sa sandaling ito, si Nympha ay napuno ng kalituhan. Ang pamamaraan ng astral projection ay makakamit lamang ng martial at Dao cultivator sa tuktok ng innate stage, tinawag itong innate illusory. Ang innate illusory ay magagamit lamang upang lituhin ang iba, walang ibang gamit dito. Gayunpaman, ang pamamaraan ng innate illusory ay karaniwang limitado ng distansya. Sa kasalukuyan, ang kanyang amo ay nasa hindi kilalang lugar, ngunit hindi maikakaila na nasa harapan niya mismo. Bukod dito, siya ay nagpakita sa pamamagitan ng maliit na maliksi na espada. Alam kong marami kang tanong sa puso mo, pero may limitasyon sa oras ang duplicated embodiment ko. Hayaan mo akong patayin muna siya bago ipaliwanag sa iyo. Tumango ang magandang babae kay Nympha bago siya tumingin kay Alejandro. Bagamat hindi niya alam kung ano ang nangyari kanina, nakita niya ang layunin ng pagpatay sa mga mata ni Alejandro. Alam niyang sinadya ni Alejandro na patayin ang kanyang disipulo. Naging mabangis kaagad ang kanyang tingin. Napakakaunting mga disipulo sa Seven Absolute Sect, sa makatuwid ang buong sekta ay labis na nagpoprotekta sa kanilang sarili. Siya ay walang exception dito. Duplicated embodiment. Nagulat si Alejandro nang makita niya ang maliit na maliksi na espada na nabasag sa kamay ni Nympha bago lumitaw ang isang silhouette. Ang innate illusory ay exclusive sa martial at Dao cultivator sa tuktok ng innate stage. Gayunpaman, kapag ang isa ay nakalusot sa mortal shedding stage at ang kapangyarihan sa katawan ng isang tao ay nagbago, hindi na nila ito magagamit. Kaya naman alam niyang hindi iyon ang innate illusory. Nang marinig niyang sinabi ng magandang babae na ito ang duplicated embodiment, naramdaman ni Alejandro na pamilyar ito bago niya tuluyang maalala. Ang mga Dao cultivators na ang cultivation base ay lumampas sa eminent saint stage ay magkakaroon ng kakayahan na tinatawag na duplicated embodiment. Ang kakayahang ito ay hindi makakatulong ng malaki sa aktwal na mga laban. Ang pinakamalaking gamit nito ay upang i-seal ito sa isang espesyal na ginawang protection na anting-anting, at kapag ang iba ay naglagay ng kapangyarihan dito, ilalabas nito ang duplicated embodiment sa loob. Ang mga Dao cultivator na iyon sa antas na iyon ay karaniwang magsisil ng duplicated embodiment ng kanilang mga sarili bilang isang protection na anting-anting at ibibigay ito sa kanilang mga disipulo o inapo bilang isang proteksyon kung sakaling may mga emerhensya. Sa sandaling ito, kapansin-pansing nagbago ang mga ekspresyon ni Alejandro nang matitigan niya ang silhouette ng magandang babae sa kanyang harapan. Ikaw. Isa kang Dao cultivator sa kabila ng eminent saint stage. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganoong master si Nympha. Oh, Panginoon! Hindi ba naging simple para sa isang Dao cultivator na lampas sa eminent saint stage na patayin siya? Masyado kang maalam dahil alam mo ang tungkol sa duplicated embodiment. Ngumisi ang magandang babae. Biglang, na parang may naalala si Alejandro, unti-unting lumuwag ang kanyang ekspresyon habang marahas na sinabi, "Humph. Paano kung isa kang Dao cultivator na lampas sa eminent saint stage? Dahil iniwan mo ang duplicated embodiment para kay Nympha, sa tingin ko imposibleng magmadali kang bumalik sa nakaraan para iligtas si Nympha. Isang Nympha lang ba ang sinusubukan mong pigilan ako?" Embodiment. Ngumisi siya habang nagsasalita. Ang duplicated embodiment ng isang Dao cultivator sa kabila ng eminent saint stage ay walang silbi sa aktwal na labanan ay dahil ito ay masyadong mahina. Ang lakas ng duplicated embodiment ng Dao cultivator ay kadalasang 2 o 3 yugto na mas mababa kaysa sa kanyang cultivation base. Halimbawa, ang isang Dao cultivator sa itaas ng eminent saint stage ay magiging isang divine saint stage na Dao cultivator kaya ang kanyang duplicated embodiment ay nasa refined saint stage. Kung sila ay mas mahina, ito ay maaaring nasa pristine saint stage lamang.
Tanging ang mga Dao cultivator sa itaas ng exemplary saint stage ang magkakaroon ng duplicated embodiments na may lakas ng isang eminent saint stage powerhouse. Si Alejandro ay isang mastery eminent saint stage martial cultivator, at maliban kung ito ay isang makapangyarihang Dao cultivator sa quintessential saint stage, hindi nila siya magagawang banta sa kanilang duplicated embodiment. Walang quintessential saint stage Dao cultivator sa lower province ng Dao martial saint land. Kahit na ang pinakamalakas na tao sa mga parang third-rate na puwersa na pinakamalakas sa lower province ng Dao martial saint land ay isa lamang exemplary saint stage powerhouse. Sa itaas ng eminent saint stage ay ang divine saint stage, at sa itaas ng divine saint stage ay ang exemplary saint stage. Sa itaas ng huwarang saint stage ay ang quintessential saint stage. Ang mga powerhouse sa quintessential saint stage ay umiral lamang sa upper province ng Dao martial saint land, wala sa lower province. Hindi bababasa, si Alejandro ay hindi pa nakarinig ng anumang quintessential saint stage powerhouses sa lower province. Para ka lang pulaka sa ilalim ng balon. Malamig na ngumiti ang babae nang marinig ang pang-aalipusta sa boses ni Alejandro. Kasunod noon, walang makikitang paggalaw ngunit ang puwang sa paligid ni Alejandro ay nagdistort na tila siya ay pinipigilan. Sa oras na iyon, biglang nanlaki ang mga mata ni Alejandro na nanunuya sa kanyang mukha nang lumitaw ang isang desperadong ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kasalukuyan, napagtanto ni Alejandro na hindi siya makagalaw. Ang puwang na nakapaligid sa kanya ay tila nagkulong sa kanya sa lugar. Ni hindi niya kayang pakilusan ang kanyang true origin. Sa sandaling ito, sa wakas ay natuklasan ni Alejandro kung gaano katikat ang magandang babae sa kanyang harapan. Hindi man lang niya kayang labanan ang isang duplicated embodiment lang. My lady, spare my life. Spare my life, my lady. Sa sandaling iyon sa pagitan ng buhay at kamatayan, nawala ang pagmamataas ni Alejandro nang magsimula siyang magpanik. Bilang mastery eminent saint stage martial cultivator, siya lang ang nakakaalam kung gaano karaming hirap ang kailangan niyang tiisin para makarating dito. Sa sandaling iyon sa pagitan ng buhay at kamatayan, ang kanyang buhay ay kumislap sa kanyang mga mata. Kinilabutan siya. Mawawala ang lahat kung mamatay siya. Ang kanyang cultivation base at ang kanyang kamalayan ay mawawala. Sa sandaling ito, itinapon niya ang lahat ng kanyang pagmamataas. Isa lang ang nasa isip niya at ito ay ang mabuhay. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay wala na sa ilalim ng kanyang kontrol. Humph! Bumantong hininga ang magandang babae nang bigla niyang ikinuyom ang kanyang mga payat na kamay sa mga kamao. Sa sandaling ito, ang espasyo sa paligid ng Alejandro ay nanginginig ng husto na para bang isang malaking bato ang ibinagsak sa isang lawa ng tahimik na tubig. Habang kumakalat ang mga alon sa hangin, ang katawan ni Alejandro na nasa gitna nito ay umikot bago ito naputol. Sa huli ay nawala ito sa wala. Bukod sa isang spatial ring, walang naiwan. Si Nympha na nakasaksi nito ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Nang muli niyang tingnan ang magandang babae ay tila hindi pamilyar sa kanya ang kanyang amo. 1706. Alam ni Nympha na misteryoso ang kanyang amo. Bukod dito, tila napakalakas ng kanyang amo. At least, naisip niya na mas malakas ang kanyang amo kaysa sa kanyang amo. Bagamat iyon ang nangyari, hindi niya akalain na ang kanyang amo ay napakalakas na ang kanyang duplicated embodiment lang ang madaling pumatay kay Alejandro. Crush na crush niya siya. Walang pagkakataon na makaganti man lang siya mula sa simula hanggang sa huli. Si Alejandro, ang Supreme Elder ng Greenwave Hanmanyan, ay isang mastery eminent saint stage powerhouse kung tutuusin. Nympha, itatanong mo kung ano ang mayroon ka ngayon. Ang aking duplicated embodiment ay tatagal lamang ng higit sa 30 paghinga, sabi ng magandang babae at ginhaising si Nympha mula sa kanyang pagkatulala. Kasunod nito, direktang nagtanong siya, Guro, itong duplicated embodiment mo. Ano ito? Every Dao cultivator, as long as they break through from the eminent saint stage to the divine stage, they'll be able to master the duplicated embodiment. The duplicated embodiment can. Mitiyag ang paliwanag ng magandang babae sa mga pariralang madaling maunawaan sa harap ng tanong ni Nympha. Ang duplicated embodiment ay 2 hanggang 3 yugto na mas mahina kaysa sa aktwal na sarili.
Nanlaki ang mga mata ni Nympha habang gulat na nakatingin sa magandang babae matapos marinig ang kanyang mga salita. Guro, ang iyong duplicated embodiment ay madaling pumatay kay Alejandro na nasa Mastery Eminent Saint stage. Ibig bang sabihin, ang iyong cultivation base ay nasa quintessential saint stage na? Talagang stage ng santo. Bagamat narinig ni Nympha ang tungkol sa quintessential saint stage, nakita niya pa rin ito na medyo malayo. Kumbaga, sa lower province ng Dao Martial Saintland, kahit na ang pinakamalakas na tao sa quasi third rate na puwersa ay hindi nakalusot sa quintessential saint stage. Napangiti ng mahina ang magandang babae. Hindi niya ito inamin o tinanggihan. Gayunpaman, pinatahimik siya ni Nympha bilang kanyang pagpasok. Inihayag niya ang kalituhan sa kanyang isipan. Guro, sa pagkakaalam ko, walang quintessential saint stage powerhouses sa lower province ng Dao Martial Saintland, ikaw. Sa wakas oras na para sabihin ko ito sa iyo. Ang magandang babae ay sumabad kay Nympha at sinabing hindi nagmamadali, ako ay mula sa upper province ng Dao Martial Saintland. Ang upper province ng Dao Martial Saintland. Bagamat may ideya na si Nympha sa mga nangyayari, hindi pa rin niya maiwasang mabigla nang marinig niya ang pag-amin ng kanyang amo. Kung gayon, guro, nasa upper province ka ba ngayon? Tanong ni Nympha habang huminga siya ng malalim para pakalmayan ang kanyang pananabik. Oo. Tumango ang magandang babae at ngumiti. Nympha, pagkatapos ng kalahating taon, dadalhin kita sa upper province. Mas maganda ang cultivation environment doon kaysa sa lower province. Pupunta sa upper province. Nagulat si Nympha nang marinig niyang muli ang mga salita ng magandang babae. Para sa kanya, ang upper province ay walang alinlangan na isang misteryosong lugar. Hindi siya nagulat tungkol sa superior na paglilinang doon kumpara sa lower province. Pagkatapos ng lahat, nandoon ang lahat ng tunay na malalakas na powerhouse sa Dao Martial Saintland. Sa lower province ng Dao Martial Saintland, ang quasi third rate na puwersa ay makakakilos ayon sa gusto nila. Gayunpaman, sa upper province, mayroong higit pa sa mga parang third rate na puwersa. Mayroong mga puwersang pangatlong antas, mga puwersang pangalawang antas, at mga puwersang pangunang antas. Guro, ang mga powerhouse lang sa itaas ng Eminent Saint stage ang malayang makakadaan sa pagitan ng upper province at lower province ng Dao Martial Saintland. Sa lakas ko ngayon, natatakot akong hindi pa rin ako makapunta doon, sabi ni Nympha. Kung may pagpipilian siya, natural, gusto niyang pumunta sa upper province ng Dao Martial Saintland kasama ang kanyang amo. Ang mga kamakailang pangyayari ay nagpabatid sa kanya ng sarili niyang kahinaan. Kung mayroon siyang lakas ng kanyang amo, maglalakas loob ba ang young mansion master ng Rising Sky Mansion na pilitin siyang pakasalan siya? Silly girl? Kung nag-iisa ka, natural, hindi ka makakapunta sa upper province nang walang cultivation base sa itaas ng Eminent Saint stage. Gayunpaman, hanggat may powerhouses sa itaas ng Divine Saint stage, makakadala sila ng ilang tao sa upper province. Tiyak, kung mas malakas ang isa, mas maraming tao ang madadala nila, habang nanginginig ang magandang babae. Okay. Pagkatapos ng kalahating taon, pupunta ako sa upper province kasama ka, Master. Natuwa si Nympha matapos malaman na makakarating siya sa upper province sa kalahating taon. Pagkaraan ng ilang sandali, naalala niya ang tatlong maliliit na lalaki. Guro, gusto kong dalhin ang Little Gold, Little Black, at Little White. Posible ba iyon? Talagang. Alam din ng magandang babae ang pagkakaroon ng tatlong kasama. Nang makita ng magandang babae na lumilipat-lipat ang mga mata ni Nympha na parang may iniisip, hindi na hinintay ng babae na ipahayag niya ang kanyang iniisip at agad na sinabi, bukod sa iyong kapatid na Alvin, ipinapangako kong dadalhin ko ang sino mang gusto mo sa upper province. Bakit? Hindi alam ni Nympha kung paano mahulaan ng kanyang amo ang kanyang mga iniisip, ngunit hindi niya maiwasang mapasimangot nang marinig ang mga salita ng kanyang amo. Batay sa mga salita ng kanyang Panginoon, tila may pagkiling ang kanyang amo sa kanyang kapatid na Alvin dahil handa siyang dalhin ang sinuman maliban kay kapatid na Alvin. Sige, wala na akong masyadong oras. Tandaan mo ang mga salita ko. Tungkol naman sa mga tanong mo, sasagutin kita sa kalahating taon. Sa sandaling matapos magsalita ang magandang babae, nawala siya ng walang bakas.
Si Nympha ang tanging tao na naiwan sa malaking silid kasama ang bangkay ni Numi. Hindi maitago ni Nympha ang kanyang kalungkutan nang tingnan niyang muli ang bangkay ni Numi, ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Numi, nakita mo ba iyon? Pinaghiganti ka ni Master. Ungol ni Nympha. Hindi alam kung kailan nagsimulang tumulo ang mga luha niya. Sa loob ng ilang araw, ang balita ng kataas-taasang elder ng Greenwave Han Mansion, ang pagkamatay ni Alejandro ay kumalat sa buong ari-arian ng Greenwave Han Mansion. Nagdulot ito ng pagkabalisa at kaba sa mga nasa panig ni Alejandro. Bagamat namatay na si Alejandro, walang nagalit tungkol dito. Dinala niya ito sa kanyang sarili dahil sinubukan niyang patayin ang eldest young miss ng Greenwave Han Mansion, si Nympha. Hindi ko inaasahan na napakabaliw ng Supreme Elder to the point na gusto niyang patayin ang eldest young miss. Buti na lang at dumating ang master ng eldest young miss, kung hindi, patay na ang eldest young miss. Totoo. Bakit hindi ko napagtanto kung gaano kalupit ang Supreme Elder noong nakaraan? Gayunpaman, iniisip ko kung saan nanggaling ang Panginoon ng eldest young miss. Talagang nagawa niyang patayin ang Supreme Elder na nasa Mastery Eminent Saint stage. Kung handa siyang manatili sa ating Greenwave Han Mansion at ipaglaban tayo, ang Greenwave Han Mansion ay magagawang madaig ang iba pang 5th-rate forces kahit na hindi tayo maaaring maging isang 4th-rate. Karamihan sa mga tao sa ari-arian ng Greenwave Han Mansion ay may parehong damdamin. Hindi tulad ng pagkamatay ni Alejandro na walang pakialam, ang kamatayan ni Numi ay tumanggap ng pinakamataas na ranggo na ritual ng paglilibing sa Greenwave Han Mansion. Si Alvin ay, natural, walang kamalay-malay sa nangyari sa Greenwave Han Mansion dahil umalis na siya. Sa sandaling ito, bumalik si Alvin sa distrito ng Southern Ridge Yuan Mansion. Sa partikular, sa Windfall Nation. Nakabalik na ako. Walang pakialam ang mga mata ni Alvin nang tumingin siya sa Windfall Nation sa kabisera ng Windfall Nation, samantalang para sa kanya, ang kabisera ng Windfall Nation ay isang pit stop lamang sa kanyang mahabang paglalakbay. Ang dahilan kung bakit siya bumalik ay dahil sa kanyang pamilya at mga kaibigan na nandito pa rin. Sa kasalukuyan, si Alvin ay nagbalat kayo ng ibang mukha gamit ang disguising secret tactic. Ginagamit pa rin niya ang pangalang Mon. Gayunpaman, ang disguise na kasalukuyan niyang suot ay iba sa ginamit niya noong lumahok siya sa Rising Sky Rankeng Battle. Ordinaryong disguise lang ang gamit niya ngayon. Matapos makapasok sa kabisera ng Windfall Nation, agad na pumunta si Alvin sa Sito Clan. Dati, bago siya umalis, inayos niya ang kanyang pamilya at mga kaibigan na manatili doon. Hindi gaanong nagbago ang Sito Clan kahit na matapos ang isang taon. Gayunpaman, hindi pumasok si Alvin sa Sito Clan sa pamamagitan ng front door. Hindi man lang siya bumati kahit kanino. Tahimik siyang pumasok na parang hindi inanyayahang bisita. Alam ni Alvin na maraming tao ang nakasurvey sa Sito Clan. Gayunpaman, ang pinakamalakas sa kanila ay nasa tuktok lamang ng Pristine Saint Stage. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nag-alala si Alvin na siya ay matuklasan. Si Alvin, natural, alam kung bakit naririto ang mga taong iyon. Ito ay dahil sa Devil Seal Tablet sa kanyang mga kamay at dahil na rin sa Sito Clan ang mga mahal niya. Di nagtagal, dumating si Alvin sa lugar kung saan nakatira sina Arwin, Charlie, at ang iba pa. Manem. Bukod kay senior brother, nandito ang iba. Nakita ni Alvin sina Wilbur, Charlie, at ang iba pa ay nakaupo ng pabilog sa tirahan ni Arwin. Gayunpaman, malungkot ang kanilang mga ekspresyon, at lahat sila ay nakasimangot sa kanilang mga mukha. Ano ang problema? Nadurog ang puso ni Alvin nang makita niya ito. Samantala, habang inihayag niya ang kanyang sarili, pinalawak niya ang kanyang divine consciousness upang bantayan ang sitwasyon sa labas. Si Wilbur at ang iba pa na nakakunot ang noo ay tila nakatagpo ng ilang problema. Matagal na walang nagsalita. Nabawi lamang nila ang kanilang katinoan nang ihayag ni Alvin ang kanyang sarili. Sino ka? Tanong ni Wilbur sa kanyang malalim na boses nang marinig niya si Alvin. Dahil kasalukuyang may disguise si Alvin, natural lang itong Wilbur at hindi siya nakilala ng iba. Tito Flair, ako ito. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ni Wilbur at ng iba pa, ang mukha ni Alvin ay ganap na nagbago sa isang iglap lamang sa kanyang orihinal na gwapong hitsura. Ito.
Si Wilbur at ang iba ay saglit na natigilan dahil hindi pa nila nakikita ang gayong mga diskarte sa pagbabalat kayo noon. Gayunpaman, mabilis nilang nanumbalik ang kanilang katinoan pagkatapos nilang makita ang orihinal na anyo ni Alvin. Nagulat silang lahat. Nang umalis si Alvin, hindi nila alam kung kailan nila siya muling makikita. Hindi nila inaasahan na babalik siya pagkatapos lamang ng 1 taon. Ang pagbabalik ni Alvin ay dapat sana ay isang masayang okasyon, ngunit nahirapan silang maging masaya kapag naiisip nila ang kalagayan ni Arwin. Tito Flair, Guro. Nasaan si senior brother? Sa pagtingin sa maasim na ekspresyon sa mukha ni Wilbur at ng iba pa, isang masamang pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso. Si Master Arwin ay nasa Imperial Palace, sabi ni Charlie na may mapait na ngiti. Imperial Palace. Sumimangot si Alvin. Bakit nasa Imperial Palace si senior brother? Hindi ba siya ang interim advisor ng Sito Clan at isang Saint Inscription Master? Huminga ng malalim si Alvin at muling nagtanong habang lumalalim ang boses niya, ano ang nangyari? 1707. Ang nangyari ay, bumantong hininga si Wilbur bago niya ikinwento ang lahat. Pagkaalis mo, hindi lang kami ang imperial na pamilya ng Windfall Nation ang tumitingin sa amin, kundi maging ang mga powerhouse na iyon mula sa mga panlabas na puwersa ay ganoon din ang ginagawa. Kung tutuusin, kami lang ang mga taong kilala nila na may koneksyon sa iyo na nagmamay-ari ng Devil Seal Tablet. Gayunpaman, hindi nila kami inistorbo nang sumumpa kami sa panunumpa ng parusa sa kidlat na wala kaming alam tungkol sa iyong kinaroroonan. Marahil, iniisip nila na mas lalo kang magtatago dahil sa takot kung kumalat ang balita tungkol sa pagpatay nila sa sinuman sa atin, patuloy na sinasabi ni Wilbur. Tumanggaw si Alvin, nahulaan na niya na mangyayari ito noon. Kaya naman magaan ang pakiramdam niya na iwan ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Hanggat hindi siya nalantad at nanatiling nakatago, hindi mahihirapan ang kanyang mga kaibigan at pamilya dahil bukod sa kilala siya at pinanggalingan ay hindi pa nila alam ang kanyang kinaroroonan. Kung gayon, ano ang nangyari kay senior brother? Bakit siya nasa Imperial Palace? Nagsalubong ang kilay ni Alvin. Talagang hindi niya maisip kung ano ang intensyon ng Imperial family ng Windfall Nation. Kanina pa, nakapasok si Master Arwin sa Pristine Saint Stage. Hindi nagtagal matapos ang kanyang tagumpay, siya ay naging 4-star Saint Inscription Master. Walang alinlangan na magandang balita iyon para sa Sito Clan dahil si Master Arwin ang kanilang pansamantalang advisor. Gayunpaman, pagkatapos kumalat ang balita, may dumating mula sa Windfall Nation's Imperial family at dinala si Master Arwin. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Charlie habang sinabi niya, noong oras na iyon, ang taong mula sa Imperial family ay labis na mayabang. Nang tumanggi si Master Arwin na pumasok sa palasyo at maging eksklusibong Saint Inscription Master ng Imperial family, talagang inagaw niya si Master Arwin. Ang leader ng clan ng Sito Clan at ang kanyang anak ay sinubukang pigilan siya ng paulit-ulit, ngunit lahat ng iyon ay naalis sa amin ni Bai, si Sim ay nadala lang sa amin. Gayunpaman, ang clan leader ng Sito Clan at ang kanyang anak ay walang kasalanan, sabi ni Charlie habang nakatingin kay Alvin na tila nag-aalala na si Alvin ang masisisi ng Sito Clan. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari, sabi ni Alvin sa malalim na boses. Kasunod nito, sa makukulay na pahayag mula kina Henry at Renz, sa wakas ay nakuha ni Alvin ang buong larawan. 3 buwan na ang nakararaan, nakapasok si Arwin sa Pristine Saint Stage at naging 4-star Saint Inscription Master. 2 buwan na ang nakararaan, nagpadala ang Imperial family ng Windfall Nation ng mga tao sa pangunguna ng isang revered elder na nasa tuktok ng Pristine Saint Stage. Pagkarating sa Sito Clan, sila ay labis na mayabang at inaresto si Arwin habang binabaliwala ang kanyang protesta. Parehong nasugatan ang clan leader ng Sito Clan at ang kanyang anak nang sinubukan nilang pigilan sila. Kung hindi dahil pareho kayong maituturing na bahagi ng maharlikang pamilya, mamamatay kayo ng anak mo ngayon. Iyan ang mga salitang sinabi ng tao sa clan leader ng Sito Clan at sa kanyang anak bago si Arwin ay dinala. Ang yabang. Ang mga mata ni Alvin ay malamig na kumikinang habang ang kanyang ekspresyon ay naging malamig. Akala ba ng taong iyon ay hindi siya magagapi noong nasa tuktok pa lang siya ng Pristine Saint? Alam ko kung ano ang ugali ni senior brother.
Kung ayaw niya, walang silbi kahit paano siya pilitin ng Imperial family ng Windfall Nation. 2 buwan na ang nakalipas, hindi pa rin siya pinakawala ng Windfall Nation Imperial family. Tanong ni Alvin sa malalim na boses. Nang matapos magsalita si Alvin, napagtanto niya si Wilbur at ang iba ay tila may gusto silang sabihin ngunit nag-aalangan tungkol dito. Agad na tumibok ang kanyang puso habang nag-aalalang nagtanong, may nangyari ba kay senior brother? Isang labis na nakakatakot na layunin ng pagpatay ang lumabas mula sa katawan ni Alvin, na nagdulot ng panginginig sa mga gulugad ni Wilbur at ng iba pa. Sa sandaling ito, naramdaman ang kanyang galit. Alvin, ayon sa balitang nagmula sa Imperial Palace. Pinahihirapan ng pamilya ng Imperial ng Windfall Nation si Master Arwin, sinusubukan na pilitin siyang maging kanilang 4-star Saint Inscription Master. Patuloy na tumanggi si Master Arwin, at nagpapatuloy ang mga bagay hanggang ngayon. Bagamat ang cultivation base ni Master Arwin ay nakalusot sa pristine Saint Stage hanggang sa huling mortal, narinig pa rin niya ang lahat na mananalo, siya. Mas matagal, sabi ni Renz na may galit na ekspresyon. Senior na kapatid. Nang matapos magsalita si Renz, nanginginig ang katawan ni Alvin habang kumukulo ang kanyang dugo. Lalong naging matindi ang killing intent na ipinalabas niya. Sinabi niya ng maayos ang bawat salita, Windfall Nation, Imperial Family. Sa sandaling ito, ang galit ni Alvin ay nasa tuktok nito. Nasa bingit na ito ng pagsabog. Samantala, tumingin si Henry kay Alvin at same time na sinabi, Alvin, bagamat alam kong mahirap manatiling kalmado, kailangan ko pa ring hilingin sa iyo na gawin ito. Tungkol sa bagay na ito, si Uncle Flare ay pumunta din sa Drift Blaze sect at humingi ng tulong sa kanilang sect leader, si Yuna. Sa simula, ang sect leader ay maaaring sinabi nila na si Yuna ang pinakamalakas na tao sa kanyang pamilya sa Windfall Nation. Bigyan mo siya ng pabor. Sino ang nakakaalam na pagkatapos mong umalis, isang powerhouse sa tuktok ng Refined Saint Stage ang dumating sa kabisera ng Windfall Nation. Dumating siya para sa Devil Seal Tablet. Itinuring pa nga siya bilang isang pinarangalan na panauhin ng Imperial Family. Sinubukan ni sect leader na si Yuna na tulungan si Master Arwin na makatakas, ngunit siya ay malubhang nasugatan ng taong iyon, galit na sabi ni Henry. Sa tuktok ng Pinong San Stage. Ngumisi si Alvin. Bagamat isang Devil Cultivator lang ang napatay niya sa tuktok ng Refined Saint Stage Devil Cultivator, at nakalusot lang siya kamakailan, hindi siya gumamit ng anumang panlabas na kasangkapan o puwersa sa labanang iyon. Kung ginamit niya ang Devil Seal Tablet, napatay niya agad siya. Kahit na wala ang Devil Seal Tablet, magagawa pa rin niya itong patayin kung ginamit niya ang Jasper Celestial Sword. Sa kanyang kasalukuyang cultivation base, maaari pa niyang patayin ang isang ordinaryong Eminent Saint Stage powerhouse pagkatapos niyang i-channel ang Sun True Origin sa Jasper Celestial Sword. Nakaramdam ng matinding pananakit si Alvin nang marinig niyang nasugatan ang sect leader ng Drift Blaze sect, si Yuna, para sa kapakanan ng kanyang nakatatandang kapatid. Pagkatapos ng lahat, wala siyang relasyon sa sect leader na si Yuna maliban sa pagiging koneksyon nila ni Irish. Pagkatapos kong harapin ang bagay na ito, kailangan kong pumunta sa Drift Blaze sect at magpasalamat sa sect leader na si Yuna at para makita din kung nakabalik na si Irish, naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang nagsimula siyang gumawa ng mga plano. Sa pagharap kay Wilbur at sa nag-aalalang ekspresyon ng iba, nakaramdam ng init si Alvin. Desidido siyang nanumpa, huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol sa aking pagbabalik kasama na ang clan leader ng Sito clan at ang kanyang anak. Kung tungkol sa senior brother, tiyak na babalik siya sa Sito clan ngayon. At saka, simula ngayon, hindi na maglalakas loob ang Imperial family ng Windfall Nation na hawakan kayong lahat. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nawala siya sa hangin sa harap ni Wilbur at ng iba pa. Si Wilbur at ang iba pa na hindi handa ay nagulat dito. Ilang sandali pa ay nanambalik na lamang ang kanilang pakiramdam. Ano ang ibig sabihin ng huling pangungusap ni Alvin? Nangangahulugan ba ito na may iligtas niya si Master Arwin? Hindi makapaniwalang tanong ni Renz. Imposible iyon. Napakalakas ng Imperial family ng Windfall Nation dahil mayroon silang ilang refined Saint Stage powerhouses na nagbabantay sa kanila.
Ngayon na mayroon na silang karagdagang powerhouse sa tuktok ng Refined Saint Stage mula sa ibang puwersa, magiging mahirap na iligtas si Master Arwin mula sa Imperial Family ng Windfall Nation. Kahit na si Alvin ay nag-improve sa kanya ng husto, sa isang panahon na imposibleng ito ay maaari pa rin siyang mag-refine ng santo. Stage powerhouse, tama ba? Umiling si Henry. Hindi niya akalain na kaya ni Alvin na iligtas si Master Arwin mula sa Imperial Family ng Windfall Nation. Marahil, nag-isip siya ng ibang paraan o naghanap ng tulong mula sa ibang mga powerhouse, sabi ni Chad sa isang pambihirang sandali. Kahit ano paman, maghihintay na lang tayo ng balita dahil sinabi niya na. Mula sa simula hanggang ngayon, wala pa siyang ginagawang hindi niya sigurado. This time shouldn't be an exception also. Kahit na si Wilbur ay nabigla at nakaramdam ng hindi paniniwala, nang maisip niya ang nakaraan ni Alvin, hindi niya sinasadyang nagtiwala kay Alvin. Matapos makinig sa mga salita ni Wilbur, lahat ay sumang-ayon din sa kanya. Oo. Hindi sila kailanman binaygo ni Alvin. Sa lahat ng panahon, ang buhay ni Alvin ay parang isang himala. Si Charlie, sa partikular, ay higit na naunawaan ito. Noong unang panahon, si Alvin ay isang disipulo lamang na may isa pang apelyido ng isang angka na matatagpuan sa isang malayong sulok ng Mortal Continents. Sa kalaunan, umakyat siya sa tuktok ng Cloud Continent. Pagkarating sa Dow Marshall Saint Land, nagpatuloy siya sa kanyang mabilis na pagtaas na parang walang makakapidyaw sa kanya. Dahil dito, si Charlie ay nagkaroon ng ganap na pananampalataya kay Alvin. Para naman kay Jack at Goldthog, bagamat hindi na nila masundan si Alvin tulad ng dati dahil sa kanilang malaking pagkakaiba sa lakas, nagtiwala din sila sa kanilang young master ng walang kondisyon. Kung sinabi niyang kaya niyang iligtas si Master Arwin, tiyak na magagawa niya iyon. Ano man ang naisip ni Wilbur at ng iba pa, dumiretso si Alvin sa Windfall Nation's Imperial Palace pagkatapos umalis sa estate ng Sito Clan. Ang Imperial Palace ng Windfall Nation ay tahanan din ng mga miyembro ng pamilya Imperial ng Windfall Nation. Sa kasalukuyan, nagbago si Alvin sa isa pang disguise gamit ang kanyang disguising secret tactic. Pinalitan niya ang kanyang mukha ng isang mukha na napaka-ordinaryo na hindi siya mapipili sa isang pulutong. Sa kanyang kasalukuyang lakas, natural lamang para sa kanya na pumasok sa Imperial Palace ng Windfall Nation na tila ito ay isang abandonadong lugar. Di nagtagal, nakita niya ang selda na si Arwin nang makita siya. Senior na kapatid. Kahit na si Alvin ay nakahanda sa pag-iisip, ang kanyang puso ay lumubog pa rin. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa galit nang makita niya si Arwin, na puno ng dugo, na nakabitin sa isang torture rack. Sino te? Ang hitsura ni Alvin ay parang multo. Hindi napansin ng mga nagbabantay kay Arwin ang kanyang presensya hanggang sa tumawag siya kay Arwin. Nagdulot ito ng takot sa mga taong nagbabantay kay Arwin. Nang marinig nilang tinawag ni Alvin si Arwin bilang senior brother, alam nilang hindi niya sila pababayaan ng buhay. Sa mga taong ito, mayroon lamang isang intermediate pristine Saint Stage Martial Cultivator. Ang pagpatay sa kanila ay kasing simple ng pagputol ng damo at pagpatay ng mga manok para sa kasalukuyang Alvin. Hindi nagtagal, mahigit 100 lalaki na nagbabantay kay Arwin ang nabuwal sa lupa. Sa kasalukuyang lakas ni Alvin, kahit na hindi siya gumamit ng anumang panlabas na lakas, maihahambing pa rin siya sa isang powerhouse sa tuktok ng Refined Saint Stage. Napakasimple para sa kanya na makitungo sa mga lalaking iyon na hindi mas malakas kaysa sa isang intermediate pristine Saint Stage powerhouse. 1708. Matapos palayain ni Alvin si Arwin mula sa torture rack, natuklasan niyang may mali. Batay sa pristine Saint Stage cultivation base ng senior brother, ang sugat na ito ay hindi dapat naging dahilan ng paghimatay niya. Sinimulang suriin ni Alvin ang katawan ni Arwin sa sandaling naisip niya iyon. Di nagtagal, natuklasan niyang may hindi kilalang enerhiya na pumipigil sa tunay na pinagmula ni Arwin sa kanyang katawan. Ang enerhiyang ito ay patuloy na humihina habang ang true origin ni Arwin ay lumaban. Kapag nawala na ng lakas ang enerhiyang ito, babalik muli ang tunay na pinagmula ni Arwin. Origin Sealing Peel. Isang pangalan ang agad na lumitaw sa isip ni Alvin.
Nag-iisip siya ng isang tableta na maaaring mag-seal sa true origin of a saint stage cultivator. Maliban kung napipilitin ang isa, walang sino man ang kusang uminom ng tableta dahil mayroon itong napakakakaiba at masangsang na amoy na hindi maitatakip. Ang origin sealing pills ay katulad ng close energy powder. Ginamit ang close energy powder para i-seal ang true energy ng cultivator. Maaari itong gamitin para i-seal ang mga cultivator sa mortal shedding stage at saint rudiment stage habang ang origin sealing pills ay ginamit para i-seal ang true origins ng mga saint stage cultivator. Gayunpaman, ang origin sealing pill ay maaari lamang i-seal ang true origin para sa isang tiyak na tagal ng panahon. Habang humihina ang mga epekto ng tableta, ang pagsupil nito sa tunay na pinagmulan ay unti-unting humihina hanggang sa tuluyang mawala. Hindi nakakagulat na namatay si senior brother matapos pahirapan. Si Alvin ay may galit na galit sa kanyang mukha nang mapagtanto niya kung ano ang nangyari. Si Arwin ay hindi naiiba sa isang regular na tao pagkatapos uminom ng origin sealing pill. Hindi siya makakapit ng matagal kung patuloy siyang pahihirapan sa ganitong paraan. Di nagtagal, bumalik ang atensyon ni Alvin sa epekto ng origin sealing pill sa katawan ni Arwin. Parang kaya lang sugpuin ng tableta ang true origin of a pristine saint stage powerhouse. Madali itong mapupuksa ng true origin ng refined saint stage powerhouse. Bagamat isa lang akong pristine saint stage cultivator, ang aking son true origin ay hindi mababa kung ikukumpara sa isang ordinaryong refined saint stage na kapatid na maaaring tumulong. Alisin ang epekto ng origin sealing pill. Sinimulan ni Alvin na alisin ang epekto sa sandaling naisip niya ito. Napansin ni Alvin na tama ang kanyang hypothesis habang sinusubukan niyang iwaksi ang epekto ng tableta. Ang epekto ng origin sealing pill ay nagsimulang kumupa sa sandaling ang kanyang dominanteng son true origin ay pumasok sa katawan ni Arwin. Para bang isang daga ang tumatakbo palayo sa isang pusa. Nagawa ni Alvin na ganap na alisin sa katawan ni Arwin ang epekto ng origin sealing pill sa loob lamang ng ilang minuto. Kaya lang, hindi na napigilan ang true origin ni Arwin. Sa kanyang kasalukuyang cultivation base, mabilis na nagkamalay si Arwin dahil hindi na napigilan ang kanyang cultivation base. Nang makita ni Arwin ang karaniwan at hindi pamilyar na mukha sa harap niya, nagtanong siya, "Ikaw ay?" "Senior brother," sabi ni Alvin habang bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo. "Kapatid na Junior." Si Arwin ay sumigaw ng pagkagulat habang nakatitig kay Alvin, "Ikaw? Bakit ka narito?" Napansin ni Arwin ang mga bangkay na nakapalibot sa kanya bago nakasagot si Alvin. Mabilis niyang natukoy ang bangkay ng isa sa mga lalaking palagiang nagpapahirap sa kanya. Siya ay isang pristine saint immediate stage martial cultivator at iginagalang din ng elder sa Windfall Nation's imperial family. "Junior brother. Pinatay mo silang lahat." Sabi ni Arwin na may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. "Oo," tumango si Alvin bago niya sinabi, "Nandito ako para ibalik ka, senior brother." Bumalik. Sa wakas ay natanto ni Arwin ang nangyayari. Nagtagal siya upang irehistro ang mga salita ni Alvin. Agad siyang umiling at sinabing, "Alam kong mas makapangyarihan ka, junior brother, ngunit may mas makapangyarihang tao sa Windfall Nation's imperial family. Bukod doon, may ilang refined saint stage cultivator din. At saka, kamakailan lang ay nag-imbita ang imperial family ng isang makapangyarihang panauhin. Ang sabi-sabi ay isa siyang martial cultivator sa tuktok ng stage na pinuno ng yon." Lalong nahiya si Arwin habang nagsasalita siya. "Kaya nga, umalis ka kaagad bago pa nila matuklasan ang presensya mo dito. Kung may mangyaring masama sa iyo dahil sa akin, hindi ko mapapatawad ang sarili ko." Hinimok ni Arwin si Alvin na umalis dahil natatakot siyang idiwit si Alvin. "Senior brother, narinig ko na ang tungkol sa nangyari kay sect leader Yuna," sabi ni Alvin habang umiiling siya, kumikislap ang kanyang mga mata. "May dahilan kung bakit hindi ko binalak na umalis kaagad pagkatapos mong iligtas. Kuya, may tiwala ka ba sa akin? Kaya mo bang gawin ang sinasabi ko sa iyo sa ngayon? Junior brother, paano ako hindi magtitiwala sa iyo?
Gayunpaman, ano ang ibig mong sabihin na may dahilan kung bakit hindi mo pinaplanong umalis kaagad pagkatapos na iligtas ako? Nalito si Arwin, ngunit sa wakas ay naunawaan niya matapos ipaliwanag ni Alvin ang kanyang plano. Junior brother. Confident ka ba dito? Huminga ng malalim si Arwin habang nakatingin kay Alvin. Para bang unang beses niya itong nakita. Relax, senior brother. Kahit na kailangan kong ipagsapalaran ang aking buhay, tiyak na hindi ko itataya ang buhay mo. Natatawang sabi ni Alvin. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Sige, itataya ko ang lahat sa iyo ngayon. Nagpasya si Arwin na magtiwala kay Alvin. Makalipas ang 15 minuto, lumabas ang isang matandang lalaki sa piitan sa loob ng Imperial Palace ng Windfall Nation. May bahid ng dugo ang damit ng matanda, at bumulaga ito sa marami sa mga gwardya na nakatalaga malapit sa piitan. Si Arwin iyon. Paano siya nakatakas? Bagamat hindi alam ng mga gwardya na nakatalaga sa labas ng piitan kung ano ang nangyari sa loob, nakilala nila si Arwin at alam ang dahilan kung bakit siya ikinulong doon. Sinubukan nilang pigilan siya sa pag-alis, ngunit hindi nila inaasahan na ang isang matandang lalaki na sa pilitang pinakain ng Origin Silang Peel ay matatalo sila ng ganoon kadali. Paano ito posible? Nagulat silang lahat. Nagpapakain siya ng Origin Silang Peel kada 2 linggo. Naalala kong kakainom lang niya ng Origin Silang Peel 3 araw na ang nakakaraan. Paano mabilis na nawala ang epekto ng peel? Nang malaman nilang kalaban nila ang isang early pristine Saint Stage Martial Cultivator, natural na tumigil sila sa pagkontra sa kanya. Maraming tao ang pumasok sa piitan pagkatapos hayagang umalis si Arwin. Napansin nilang lahat ang mga bangkay na nagkalat sa sahig. Sa mga bangkay, nakita nila si Lord Cyrus, isang intermediate pristine Saint Stage Martial Cultivator. Nako, hindi. Patay na si Lord Cyrus. Paano ito magiging posible? Hindi ba siya ay isang early pristine Saint Stage Martial Cultivator? Paano niya mapapatay si Lord Cyrus? Si Lord Cyrus ay isang intermediate pristine Saint Stage Cultivator. Sino ang dapat kong hilingin sa mga sagot? Gusto ko ring malaman kung gaano kalakas si Arwin kahit na uminom siya ng Origin Silang Peel 3 araw na ang nakakaraan. Mukhang hindi napigilan ang kanyang true origin. Kailangan nating iulat ito kay Revered Elder Hal sa lalong madaling panahon. Hayagan na lumabas si Arwin sa palasyo habang naghahari ang kaguluhan sa piitan. Tinalo niya ang lahat ng nagtangkang pigilan siya sa daan. Sa simula, karamihan ay mga martial cultivators ang hindi pa nakarating sa stage ng saint kaya madali niyang nakayanan ang mga ito. Gayunpaman, nagsimula siyang makaramdam ng panggigipit nang sumali ang ilang pristine saint stage cultivator para pigilan siya. Habang ang ilang pristine saint stage cultivator ay sumali sa labanan, lumitaw ang isang mukhang mayabang na matandang lalaki at malamig na sinabi, Arwin, patuloy mong tinatanggihan ang imbitasyon ng kanyang kamahalan na maging pansamantalang tagapayo ng Imperial Family. Naglakas loob ka pang umalis sa piitan ng walang pahintulot. Sa tingin mo ba ay hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Ito ang matandang lalaki na pilit na dinala si Arwin mula sa Sito Clan 2 buwan na ang nakakaraan. Ang matandang ito ay pinuno ng isang grupo ng mga miyembro mula sa Imperial Family. Bilang isang martial cultivator sa tuktok ng pristine Saint Stage, siya ay iginagalang sa Imperial Family ng Windfall Nation. Sa mundong ito kung saan ang mga malalakas ay iginagalang, ang kanyang cultivation base sa tuktok ng pristine Saint Stage sa Imperial Family ng Windfall Nation ay mas mababa lamang sa ilang tao. Ang pristine Saint Stage cultivators na naruroon sa eksena ay nagbigay galang lahat sa matanda pagdating niya. Kagalang-galang na Elder Hal. Jasper Holt. Namutla ang mukha ni Arwin at kumikinang ang kanyang mga mata sa takot nang mapansin niya ang matanda. Nakuha niya ang mas malalim na pangunawa sa matanda pagkatapos ng ilang oras na pananatili sa palasyo. Ang matandang ito ay isang martial cultivator sa tuktok ng pristine Saint Stage. Bukod dito, siya rin ang pinakamalakas na tao, hindi binibilang ang mga powerhouse ng refined Saint Stage sa Imperial Family ng Windfall Nation. Nangangahulugan ito na ang ilang iba pang mga powerhouse sa tuktok ng pristine Saint Stage sa Imperial Family ng Windfall Nation ay mas mahina kaysa sa kanya.
Pinamunuan ko ang pangkat na nag-imbita sa iyo dito, Arwin. Gayunpaman, napagtanto ko lang na minamaliit kita. Bagamat hindi ako sigurado kung paano ka nakatakas, siguradong matapang kang maglakad ng lantaran pagkatapos masaktan ang mga tao mula sa Imperial Family ng Windfall Nation. Jasper humakbang palapit habang nagsasalita. Hindi nagtagal, dumating siya malapit sa Arwin. Masama ito. Patay na si Lord Cyrus. Isang nakakatakot na boses ang narinig sa di kalayuan mula sa direksyong pinanggalingan ni Arwin. Anong sabi mo? Lahat ng naruroon sa eksena ay nagulat nang marinig nila ito. Sabay-sabay silang lumingon kay Jasper. Si Cyrus Holt ay pamangkin ni Jasper. Si Lord Cyrus ay ang kanyang tanging pamangkin sa Imperial Family ng Windfall Nation. Kumilos si Jasper na kasing bilis ng bugzo ng hangin nang mahuli niya ang messenger habang nakatingin ang lahat. Anong sabi mo? Tanong ni Jasper na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Kagalang-galang na Elder Hal. Natakot ang messenger nang mahuli siya ni Jasper. Isa lang siyang regular na gwardya sa piitan kung tutuusin. Agad niyang itinuro si Arwin nang mapansin niya ito at sumigaw, siya iyon. Siya ang pumatay kay Lord Cyrus, revered Elder Hal. 1709. Whoosh! 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 Nang itinuro ng gwardya na nasa kamay ni Jasper ang kanyang daliri kay Arwin at inakusahan siyang pumatay kay Cyrus, lahat ng naruroon sa eksena, si Jasper, ay itinoon ang kanilang mga mata kay Arwin. Pinatay niya si Cyrus. Imposible iyan, tama ba? Sa pagkakaalam ko, si Arwin ay isa lamang early pristine Saint Stage Martial Cultivator. At saka, 3 buwan pa lang ang nakalilipas. Pabayaan na lang na imposible para sa kanya na makapasok sa Intermediate Pristine Saint Stage sa panahong ito, kahit na gawin niya iyon, hindi pa rin siya magiging katapat ni WoW. Tama. Si Cyrus Holt ay nakapasok sa Intermediate Pristine Saint Stage ilang taon na ang nakakaraan, at papalapit na siya sa Mastery Pristine Saint Stage. Hindi ko alam kung naniniwala kayong lahat na pinatay ni Arwin si Cyrus, ngunit tiyak na hindi ko gagawin. Ito ay hindi makatwiran. Isantibi ang katotohanan na si Arwin ay walang kakayahan na patayin si Cyrus, kahit na mayroon siya ay pinilit na ubusin ang Origin Sealing Peel panapanahon kapag siya ay nakakulong. Imposibleng pakilusin man lang niya ang tunay na pinagmulan sa kanyang katawan, lalo na ang pagpatay kay Cyrus. Origin Sealing Peel. Sa palagay mo ba kung talagang nainom niya ang Origin Sealing Peel, magagawa pa rin niya magyabang palabas? Ang grupo ng mga powerhouse na nasa Pristine Saint Stage ay nagbulungan sa isa't isa. Katulad ni Cyrus, sila ay mga ordinaryong iginagalang na matatanda ng Windfall Nation's Imperial Family. Bagamat lahat sila ay ordinaryong iginagalang na matatanda, walang sinuman sa kanila ang nangahas na maghanap ng gulo kay Cyrus kadalasan. Ang dahilan nito ay dahil sa biolohikal na pamangkin ni Jasper, si Cyrus. Bagamat mayroong ilang mga powerhouse ng Refined Saint Stage sa imperial na pamilya ng Windfall Nation, kadalasan ay lumalayo sila sa mga salungatan at hindi nakikialam sa mga makamundong gawain. Dahil sa kadahilanang ito, ang mga karaniwang usapin ay karaniwang lahat ay hinahawakan ng mga iginagalang na matatanda. Bilang pinakamalakas na tao sa ibaba ng Refined Saint Stage powerhouse sa Windfall Nation, si Jasper, natural, ay naging pinuno ng iba pang iginagalang na matatanda. Pagkatapos ng lahat, ang mundong ito ay naglagay ng sukdulang kahalagahan sa lakas. Ang pinakamalakas, natural, ay makakakuha ng awtoridad. Tumingin si Jasper kay Arwin na may matalim at malamig na tingin. Gayunpaman, sinulyapan lang niya ang gwardya na hawak niya bago siya nagsalita sa malalim na boses, ano ang nangyayari? Sabihin mo sa akin ang lahat. Huwag palampasin ang isang detalye. Nang marinig iyon, huminga ng malalim ang gwardya at ikinwento ang lahat ng nalalaman niya sa nanginginig na boses. Nang marinig ni Jasper na kakainom lang ni Arwin ang Origin Sealing Peel 3 araw na ang nakakaraan, maging siya ay nabigla, lalo pa ang iba pang iginagalang na matatanda ng Windfall Nation's Imperial Family. Si Arwin na kakainom lang ng Origin Sealing Peel 3 araw na ang nakakaraan ay biglang nagpakita sa kanila na puno ng sigla at sigla. Batay sa paraan ng pagkilos ni Arwin, hindi siya mukhang isang tao na ang true origin ay tinataka ng medicinal efficacy ng Origin Sealing Peel.
Pinainom Saint Stage Powerhouse. Sa sandaling ito, napagtanto din ni Jasper na maaaring may tumulong kay Arwin na tanggalin ang epekto ng Origin Sealing Pill sa kanyang katawan. Tanging isang powerhouse na nasa itaas ng Refined Saint Stage ang makakapagalis ng epekto ng Origin Sealing Pill sa katawan ni Arwin. Maliban dito, wala na siyang maisip na ibang dahilan. Bagamat ang Origin Sealing Pill na nainom ni Arwin ay nasa pinakamababang grado, ang Origin Sealing Pill ay maaari pang i-seal ang true origin ng isang cultivator sa tuktok ng Refined Saint Stage, lalo pa ang isang early Pristine Saint Stage Martial cultivator tulad ni Arwin. Kapag nainom ng early Pristine Saint Stage Martial cultivator ang pinakamababang grade Origin Sealing Pill, aabutin siya ng hindi bababa sa 20 araw bago unti-unting mawala ang epekto. Kahit na ang intermediate Pristine Saint Stage Martial cultivator ay hindi magtatagal ng ganito, aabutin pa rin ito ng kalahating buwan. Dahil sa kadahilanang ito, hindi iniisip ni Jasper na ganap na imposible para kay Arwin na makapasok sa intermediate Pristine Saint Stage, sadyang ganap na imposible para sa kanya na maging malaya sa mga epekto ng Origin Sealing Pill noong kakainom pa lang niya nito 3 araw na ang nakakaraan. Bukod dito, bukod sa katotohanan na ang epekto ng Origin Sealing Pill sa katawan ni Arwin ay nawala, ang kanyang biolohikal na pamangkin, si Cyrus ay pinatay din. Kung mayroon talagang Refined Saint Stage Powerhouse na tumulong na alisin ang epekto sa katawan ni Arwin, hindi imposibleng mapatay din niya ang kanyang pamangkin. Sa sandaling naisip ito ni Jasper, mabilis siyang tumingin sa kaliwa at kanan habang ang ekspresyon ng pangamba ay lumitaw sa kanyang mukha. Anong biro? Ang taong iyon ay isang powerhouse ng Refined Saint Stage. Kung gusto niyang patayin si Jasper ay magiging kasing dali ng pagpatay ng langgam. Sa sandaling ito, biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang kaisipang hindi sumagi sa isip niya kanina. Bakit napakatapang ni Arwin na nang ahas pa siyang maglakad ng hayag sa palasyo sa napakayabang paraan? Kung siya ang nasa posisyon ni Arwin, aalis na siya kaagad sa mahirap na lugar na ito kung wala siyang anumang suporta. Kung hindi, bakit siya magiging matapang na hayagang mag-walkout sa isang bonggang paraan? Hindi ba't ito ay parang naghahanap lamang ng kamatayan? Nang matanto ito ni Jasper, napabuntong hininga siya habang nagsimulang tumulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Sa sandaling ito, nakalimutan pa niya ang katotohanan na ang kanyang biolohikal na pamangkin ay pinatay. Halos hindi na niya maalagaan ang sarili niya ngayon, paano siya mag-aalala sa ibang tao. Sa sandaling naisip niya na maaaring mayroong isang powerhouse ng Refined Saint Stage na nakatago sa dilim na nakatingin sa kanya, hindi niya maiwasang hindi mapalagay. Matapos makinig sa mga salita ng bantay, kung makakamit ni Jasper ang ganitong conclusion, gayon din ang iba pang iginagalang na matatanda. Katulad ni Jasper, nagsimula silang tumingin sa kanilang paligid na may ekspresyon ng pagkabalisa. Pinong Saint Stage Powerhouse. Magiging madali para sa isang tao sa yugtong iyon na patayin si Jasper, higit pa sa kanila na mas mahina kaysa kay Jasper. Sa huli, isa sa mga iginagalang na elder ng Windfall Nation's Imperial Family, ang bumasag sa katahimikan, ay bumulong sa mahinang boses, Hindi kaya ang Refined Saint Stage Powerhouse ay si Yuna, ang sect leader ng Driftblaze sect? Imposible, hindi ba? Ang sect leader na si Yuna ay katatapos lang nasugatan ni Master Yun, at sigurado akong hindi pa nakaka-recover ang kanyang pinsala. Paano kaya siya makakabalik sa Imperial Palace? At saka, sinabi rin ni Master Yun na hindi siya papayag na patayin siya kung mangangahas siyang bumalik. Eksakto. Maliban kung hindi siya natatakot sa kamatayan, hindi siya mangangahas na bumalik. Gayunpaman, kung hindi ang sect leader na si Yuna, sino ang nag-alis ng Origin Sealing Pill na epekto sa katawan ni Arwin? Walang masyadong powerhouses ng Refined Saint Stage sa ating Windfall Nation. Ang tanging may koneksyon kay Arwin ay ang sect leader na si Yuna. Wala rin akong maisip na ibang tao. Ang grupo ng mga iginagalang na matatanda mula sa Windfall Nation's Imperial Family ay nagbulungan sa kanilang mga sarili. Bagamat hindi malakas ang kanilang mga boses, narinig lahat ito ni Arwin. Natigilan siya nang marinig ang mga salita ng mga ito. May naalala lang siya. Naalis na ang epekto ng Origin Sealing Pill sa kanyang katawan.
Kahit na narinig lang niya ang origin silang pill, alam niya kung gaano kahirap alisin ang epekto. Bukod dito, ang puwersang pang-anim na baitang tulad ng Imperial Family ng Windfall Nation ay maaaring magkaroon ng mas mataas na grado na origin silang pill, ngunit ang origin silang pill na ginamit sa kanya ay tiyak na hindi isang mataas na grade 1 dahil ang pinakamababang origin silang pill ay sapat na para ay silang true origin sa kanyang katawan. Gayunpaman, kahit na ang pinakamababang grado na origin silang pill ay mangangailangan ng refined Saint Stage Powerhouse o mas mataas para maalis ito. Huwag mong sabihing may tumutulong kay Junior Brother. Napaisip si Arwin sa kanyang sarili. Bagamat nagulat siya na nagawang patayin ni Alvin ang intermediate pristine Saint Stage Martial Cultivator na iyon, hindi rin siya masyadong nagulat dahil alam niya kung gaano kataas ang likas na talento ng kanyang Junior Brother. Marahil, magiging mahirap para sa karamihan ng mga tao na gumawa ng ganoong pag-unlad sa loob ng higit sa isang taon, ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay sumalungat sa loika. Kahit noon pa man, hindi siya naglakas loob na isipin na nakalusot na si Alvin sa refined Saint Stage. Dahil dito, naramdaman niyang si Alvin ay nagdala ng tulong sa kanya. Sa totoo lang, matagal pa bago siya hiniling ng kanyang junior brother na mag-walk out ng lantaran at bongga, nakaramdam na siya ng pagdududa sa kanyang puso. Ngayong narinig niya ang mga salita ng kagalang-galang na matatanda, tiyak na siya sa kanyang hinala. Siguro kung ang katulong na dinala ni junior brother ay maihahambing kay Master Yun, naisip ni Arwin sa kanyang sarili. Si Master Yun ang powerhouse na nasa tuktok ng refined Saint Stage. Itinuring siya ng Imperial Family ng Windfall Nation bilang isang pinarangalan na panauhin. Kamakailan, siya ay nananatili sa Windfall Nation's Imperial Palace at itinuring pa nga ito bilang kanyang sariling bahay. Natural, alam ni Arwin ang dahilan kung bakit siya nanatili ng napakatagal sa Windfall Nation. Halatang hinihintay ang pagbabalik ng kanyang nakababatang kapatid para maaga niya ang Devil Seal Tablet mula sa kanya. Whoosh! Biglang lumitaw ang tunog ng espadang sumisipol sa hangin nang mabilis itong mawala. Nagulat ang lahat, kabilang si Arwin. Nang ilipat ng mga tao ang kanilang mga mata, napansin nilang tumatakbo palayo ang isa sa mga pinagpipitaga ng Elder mula sa Windfall Nation Imperial Family. Gayunpaman, bago pa man siya makalayo, tumigil ang kanyang katawan nang may lumabas na madugong butas sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sabay-sabay na hingal ang karamihan. Ang bilis. Sa mga taong naruroon sa eksena, tanging si Jasper lamang ang malabo na nakakakita ng gininto ang sinag ng espada na nawala sa sandaling lumitaw ito. Napakabilis ng sinag ng espada kaya kinilig siya kahit hindi naman malamig. Ang kapangyarihang ito ay tiyak na mas mataas kaysa sa pristine Saint Stage. Pinong Saint Stage Powerhouse. Sa sandaling ito, sigurado si Jasper sa hinala niya sa kanyang puso. Samantala, ang iba pang iginagalang na matatanda ng Windfall Nation's Imperial Family ay nakatayong nakatingin sa isa't isa, ngunit walang nang ahas na kumilos. Ang bawat paa nila ay tila nakadikit sa lupa. Dahil nakita na nila ang halimbawang ito, natural, hindi nila nais na ibahagi ang parehong kapalaran tulad ng ibang tao. Panginoon, iniisip ko kung ano ang relasyon mo kay Arwin. Huminga ng malalim, ikinulong ni Jasper ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib patungo sa hangin, at ang kanyang tono ay magalang. Bagamat nagtatanong siya, sobrang humble ang tono niya. Ikaw ba ang nagdala kay Arwin sa Imperial Palace ng Windfall Nation na ito? Katatapos lang magsalita ni Jasper, ang bahagyang paos na boses ay tila umalangaw-ngaw mula sa bawat direksyon at malinaw na pumasok sa tenga ni Jasper at ng iba pa. Nagdulot ito ng kilabot sa madaling araw kay Jasper. Ang iba pang iginagalang na matatanda mula sa Windfall Nation's Imperial Family ay hindi maiwasang mapasulyap kay Jasper. Baka sa kanilang mga mata ang bakas ng awa. Mula sa tono ng powerhouse na iyon na nakatago sa dilim, halatang hindi siya nasisiyahan sa aksyon ni Jasper. Panginoon, tinupad ko lang ang utos ng Imperial Highness ng Windfall Nation, mabilis na paliwanag ni Jasper nang marinig niya ang sama ng loob sa boses ng powerhouse. Sa sandaling ito, ang tanging magagawa niya ay bumili ng ilang oras upang hintayin ang pagdating ng ilang refined Saint Stage powerhouses mula sa Windfall Nation's Imperial Family.
Natural, mayroon ding master yun na makapangyarihan at may kakaibang background. Importante ba iyon? Muling umalangaw-ngaw ang tunog mula sa bawat direksyon. Ang tono ng paos na boses ay walang malasakit na naging sanhi ng nakakatakot na ekspresyon sa mukha ni Jasper. Biglang lumabas ang true origin sa kanyang katawan na para bang nahaharap siya sa isang malaking kaaway. 1710. Panginoon, ako. Bagamat ang true origin ay lumalabas sa kanyang katawan, hindi siya nakakaramdam ng anumang katiwasayan. Habang nakikipag-usap siya sa hangin, ang boses at katawan niya ay nanginginig na walang malay. Takot na takot siya. Kapag ang cultivation base ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas, ang bawat pag-unlad ay napakahirap. Dahil sa kadahilanang ito, ang agwat sa pagitan ng lakas ay napakalawak din. Kahit na ito ay ang parehong yugto, ang puwang sa lakas ay magiging malaki, pabayaan ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang yugto. Bagamat nagkaroon lamang ng kaunting pagkakaiba sa pagitan ng tuktok ng pristine Saint Stage at ng early refined Saint Stage, ang agwat sa pagitan ng dalawang yugto ay parang langit at impyerno. Dahil dito, labis na kinabahan si Jasper nang harapin ang refined Saint Stage powerhouse na ito na nakatago sa dilim dahil halatang hindi siya nasisiyahan sa kanyang aksyon dati. Firms. Isang malamig na ungol ang sumabad sa mga salita ni Jasper nang walang pakundangan. Pagkatapos, muling umalangaw-ngaw ang paos na boses mula sa lahat ng direksyon. Hindi makatwiran. Ang Arwin na ito ay ang nakatatandang kapatid ni Alvin, kung siya ay pinahirapan hanggang sa kamatayan ng inyong lahat, tiyak na magiging mas maingat si Alvin at magtatago pa ng higit na maingat. At saka, baka hindi na siya makabalik muli sa kabisera ng Windfall Nation. Dapat kong makuha ang Devil Seal Tablet kung paanong ang mga tao mula sa Windfall Nation ay talagang nasaktan ng mga tao sa Imperial Nation. Sa sandaling marinig nila ang mga salita ng may-ari ng namamaos na boses, sa wakas ay naunawaan na ng lahat kasama na si Jasper, ang nangyayari. Sa wakas ay naunawaan nila na ang Saint Stage powerhouse na nakatago sa dilim ay hindi kaibigan ni Arwin kundi isang powerhouse na gustong makakuha ng Devil Seal Tablet. Ang dahilan kung bakit niya iniligtas si Arwin ay dahil sa koneksyon ni Arwin kay Alvin na nawala matapos kunin ang Devil Seal Tablet. Panginoon, pambihira ka, tiyak na makukuha mo ang Devil Seal Tablet sa hinaharap. Mabilis na hinarap siya ni Jasper, na sana ay ilipat ng powerhouse sa dilim ang kanyang atensyon sa ibang bagay para tumigil na siya sa pagtitig sa kanya. Sa kasamaang palad, ito ay kanyang sariling wishful thinking lamang. Kung ang taong iyon sa dilim ay ibang tao tulad ng naisip ni Jasper, maaaring hindi siya maabala sa kanya. Gayunpaman, ang taong nagtatago sa dilim ay walang iba kundi si Alvin. Si Alvin ay nakababatang kapatid ni Arwin. Siya ay isa rin na itinuturing na kaibigan ng clan leader ng Sito clan at ng kanyang anak. Nang malaman ni Alvin na si Arwin ay kinuha ni Jasper at ang clan leader ng Sito clan at ang kanyang anak ay parehong nasugatan ni Jasper, hinatulan na niya si Jasper ng kamatayan sa kanyang puso. Dahil sa kadahilanang ito, gaano man sinubukan ni Jasper na purihin si Alvin, ito ay walang saysay. Natural, hindi alam ito ni Jasper. Kung alam niya ito, hindi sana siya yuyuko at mangungutya kay Alvin ngayon. Susubukan sana niyang tumakas kahit alam niyang walang pagkakataon na makatakas siya kay Alvin na nagtatago sa dilim. Ito ay dahil ito na ang kanyang huling pagtatangka na iligtas ang kanyang sariling buhay. Bagamat mababa ang pagkakataon, wala siyang ibang pagpipilian. Ikaw pa lang ang simula. Patuloy na umalangaw-ngaw sa hangin ang peking paos na boses ni Alvin. Nang matapos siyang magsalita, tumibok ang puso ng mga taong naruroon sa eksena. Agad na natakot si Jasper. Ang tunay na pinagmulan sa kanyang katawan ay nagsimulang kumalat, sinusubukang pagsamahin ang kanyang teritoryo. Sa kasamaang palad, bago pa mabuo ang kanyang teritoryo, isang sword ray na mas mabilis pa kaysa sa golden sword ray na dati ay tila lumitaw sa manipis na hangin. Whoosh! Bago pa man siya makapag-react, natusok na nito ang pagitan ng kanyang mga kilay at nag-iwan ng nakakakilabot na butas ng dugo doon. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, si Jasper ay bumagsak. Nanatili pa rin sa mukha niya ang takot na takot kahit pagkamatay niya.
Si Jasper ang pinakamalakas na tao, bukod sa mga powerhouse ng Refined Saint Stage sa Imperial Family ng Windfall Nation. Isang tao na nasa tuktok ng Pristine Saint Stage ay namatay ng ganoon sa isang kisap mata. Sa sandaling ito, kahit na ang grupo ng mga iginagalang na matatanda ng Windfall Nation's Imperial Family ay hindi nalungkot sa pagkamatay ni Jasper, nagdalamhati pa rin sila sa pagkawala ng buhay. Si Jasper na mas makapangyarihan pa sa kanila ay namatay sa isang kisap mata. Kumusta ang mahina nilang lakas sa harap ng powerhouse na ito? Tumakbo. Mamamatay tayo kapag hindi tayo tatakbo. May sumigaw ng maraming tao ang nalilito pa rin sa pagkamatay ni Jasper. Ang boses ng taong iyon ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Sa sandaling matapos magsalita ang taong ito, nagsimulang bumalot sa puso ng mga tao ang isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Sa susunod na sandali, walang makapagsasabi kung sino ang unang tumakbo, ngunit ang grupo ng mga iginagalang na matatanda ng Imperial Family ng Windfall Nation ay nagsimulang kumalat sa lahat ng direksyon. Naturally, hindi lahat ay tumakas. Ang ilan sa mga kagalang-galang na matatanda ay nakatayo pa rin sa parehong lugar, hindi makagalaw sa lahat na tila ang kanilang mga paa ay nakadikit sa lupa. Ang mga taong ito ay mas makatuwiran. Matapos masaksihan ang lakas ng powerhouse na nagkukubli sa dilim, hindi sila nang ahas na tumakas dahil alam nilang magiging walang saysay ang paggawa nito. Gayunpaman, nang makita nilang ang powerhouse sa dilim ay hindi pa rin kumikilos kahit na napakaraming tao ang tumakas, ang kanilang isip ay nagsimulang magkaroon ng ibang mga ideya. Maya-maya pa ay sumama na sila sa iba at nagtakbuhan din. Di nagtagal, wala ni isa sa mga pinagpipitagan ng matatanda mula sa pamilyang Imperial ng Windfall Nation ang naiwan. Isang grupo lamang ng mga gwardya na may mababang cultivation base ang naiwan doon. Nagkatinginan silang lahat, at wala ni isa sa kanila ang gumalaw ng matagal. Nang may nanguna sa pagtakas, sumunod naman ang iba. Sa huli, si Arwin na lang ang natitira sa eksena. To be exact, may 2 tao na naiwan sa eksena. Naroon pa rin si Alvin na nagtatago sa dilim. Senior brother, magpatuloy sa pagtungo sa labas, ipinadala ni Alvin ang kanyang boses kay Arwin sa isang napapanahong paraan. Kung sinadya ni Alvin na pigilan ang grupo ng mga tao sa pagtakas kanina, sa lakas na taglay niya ngayon, wala sa kanila ang makakatakas. Hinayaan lang niya ang mga ito dahil hindi siya naabala sa kanila. Para sa kanya, ang mga taong ito ay mga pain lamang. Hinahayaan niya silang makahuli ng mas malaking isda. Sige. Hanggang sa narinig niya ang voice transmission ni Alvin ay sa wakas ay bumalik si Arwin sa kanyang katinoan. Parang nagising lang siya sa isang panaginip. Nagulat din siya nang makita kung paano pinatay si Jasper. 2 buwan na ang nakararaan, sobrang tyrannical ni Jasper nang dalhin niya ang kanyang mga tauhan sa Sito clan para kidnapin siya. Umaasa sa kanyang cultivation base, kusa siyang kumilos at walang prinsipyo. Nang kaharap niya si Arwin, tumingin pa ito sa kanya. Gayunpaman, ngayon, ang gayong tao ay napatay sa isang kisap mata lamang. Saan nakuha ni Junior Brother ang gayong katulong? Natarante si Arwin. Hindi niya inaasahan na ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay talagang nakakakilala ng isang Refined Saint Stage powerhouse. Bagamat sinabi ng Refined Saint Stage powerhouse na iniligtas niya si Arwin dahil sa takot niya na lalo pang magtago ang kanyang junior brother kung siya ay namatay, alam niyang isa lamang itong kwentong gawa-gawa niya. Kung talagang gusto ng taong iyon ang Devil Seal tablet ni Junior Brother, matagal na niyang ginawa ang kanyang paglipat. At saka, bakit niya tutulungan ang kanyang Junior Brother na iligtas siya? Matapos masaksihan ang lakas ng powerhouse, ang kumpiyansa ni Arwin ay lubos na nadagdagan habang siya ay patuloy na naglalakad patungo sa engranding pasukan ng palasyo sa isang marangyang paraan ng walang anumang takot. Ito ay dahil din sa hindi alam ni Arwin na ang kanyang nakababatang kapatid ay ang misteryosong powerhouse na pumatay kay Jasper. Kung hindi, nabigla siya. Bagamat alam ni Arwin na ang likas na talento ni Alvin ay napakataas, hindi niya akalain na ang kanyang kasalukuyang lakas ay maihahambing sa isang powerhouse ng Refined Saint Stage.
Ni hindi niya akalain na hindi matatakot si Alvin sa iilang refined saint stage na powerhouses sa Windfall Nation's Imperial Family at sa powerhouse na iyon na nasa tuktok ng refined saint stage na may kakaibang background. Sa oras na patuloy na lumalabas si Arwen, ang balita ng pagkamatay ni Jasper ay nakarating din sa tainga ng emperador ng Windfall Nation. Ang emperador ng Windfall Nation ay nasa kanyang katamtamang edad. Nakasuot siya ng dragon robe, mukhang maharlika ng hindi mukhang mabangis. Patay na si Jasper. Matapos malaman ang tungkol sa pagkamatay ni Jasper, ang ekspresyon ni Orlan, ang Windfall Nation's emperor, ay agad na naging libingan habang ang malamig na hangarin sa pagpatay ay lumiwanag sa kanyang mga mata. Sa malalim na boses, tinanong niya, sino ito? Maliban sa pagiging iginagalang na elder ng Imperial Family ng Windfall Nation, si Jasper din ang kanang braso ni Orlan. Maraming mga bagay na umasa siya kay Jasper na gawin. Ang pagpatay kay Jasper ay walang dadang katumbas ng pagkaputol ng kanyang kanang braso, kaya paanong hindi siya magagalit. Habang tumataas ang kanyang galit, ang dragon na robe ni Orlan ay kumikislap. Sa sandaling ito, ang mga dragon na nakaberde dito ay tila nabuhay habang inilalabas nila ang kanilang mga pangil at itinaas ang kanilang mga kuko sa isang nakakatakot na paraan. Kasabay nito, ang isang bug zone ng nakakatakot na aura ay lumabas din sa katawan ni Orlan, dahilan upang ang kagalang-galang na elder na dumating upang iulat ang balita ay umatras ng ilang hakbang. Ang kagalang-galang na elder na ito ay isang early pristine saint stage martial cultivator ngunit napilitan pa rin siyang umatras ng ilang hakbang dahil sa aura na nagmumula sa katawan ni Orlan. Mula dito, madaling maisip kung gaano kalakas si Orlan. Ang Windfall Nation ay isang 6th rate na puwersa sa Dao Martial Saint Land, ito ay isang 6th rate na Saint Nation. Ang nasabing bansa ay ganap na hindi katulad ng mga bansang iyon sa Mortal Continent. Ang lahat ng maaaring maging emperador ay mga kilalang tao. Bilang emperador ng Windfall Nation, si Orlan, ay isa sa iilang refined saint stage powerhouses sa Imperial Family ng Windfall Nation. Bukod dito, siya rin ang pinakabatang refined saint stage powerhouse sa Imperial Family ng Windfall Nation. Nang ang kanyang aura ay bumababa sa isang ordinaryong early pristine saint stage martial cultivator, natural lang na hindi ito matiis ng huli. Ang kagalang-galang na elder ng Imperial Family ay hindi nang ahas na manligaw at nagmamadaling sumagot kay Orlan, ito ay isang hindi kilalang powerhouse na hindi man lang nagpakita ng kanyang sarili habang pinatay niya ang revered Elder Hal. Hindi na niya kailangan pang ihayag ang kanyang sarili para patayin si Jasper. Isa ba siyang powerhouse ng refined saint stage? Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Orlan nang marinig niya ito. Dapat nasa refined saint stage man lang siya o mas mataas. At saka, mukhang hindi rin siya isang ordinaryong refined saint stage na powerhouse. Hindi na niya kinailangan pang magpakita ng sarili na papatayin si revered Elder Hal sa isang atake lang. Nang maalala ng kagalang-galang na elder ng Imperial Family ang eksena kanina, bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ano? Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, si Orlan ay natakot din. Alam ni Orlan na magagawa rin niyang patayin si Jasper nang hindi inihayag ang kanyang sarili. Gayunpaman, iyon ay kung hindi pa handa si Jasper. Alam niyang hindi niya mapapatay si Jasper sa isang strike lang. Napakalakas. Dapat ay isang tao sa intermediate refined saint stage o mas mataas. Sa sandaling naisip ito ni Orlan, kumirot ang kanyang puso. Sa katunayan, mayroon lamang isang intermediate refined saint stage powerhouse sa Imperial Family ng Windfall Nation nila, at siya rin ang pinakamalakas na tao sa Imperial Family ng Windfall Nation. May espesyal bang katangian ba ang taong iyon kapag umatake siya? Posible bang ang taong iyon ay si Yuna, ang sect leader Driftblaze Sect? Tanong ni Orlan sa malalim na boses. Si Yuna ay ang sect leader ng Driftblaze Sect. Siya lang ang napantayan sa pinakamalakas na powerhouse sa Imperial Family ng Windfall Nation. Sa tingin ko, hindi si sect leader Yuna. Base sa paraan ng pag-atake ng tao, parang sword cultivator siya. Isang sword cultivator. Oo. May sinabi ba ang taong iyon? Mabilis na nalaman ni Orlan ang tungkol sa nangyari sa orkestra sayo ni Alvin. Naisip din niyang ang taong nagkukubli sa dilim ay isang taong gusto ang Devil Seal Tablet.
1711. Sa wakas ay nakuha na ng malaking isda ang Pain. Si Alvin na nakakubli sa dilim ay kalmadong nakatingin sa 2 taong humaharang sa dinadaanan ni Arwin na naging sanhi ng pagtibok ng kanyang puso. Sa pagitan ng 2 tao, ang isa sa kanila ay nakasuot ng dragon robe, malinaw na inilalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ay walang iba kundi si Orlan, ang emperador ng Windfall Nation. Bagamat ito ang unang pagkakataon na nakita ni Alvin si Orlan, maaari niyang hulaan ang kanyang pagkakakilanlan batay sa kanyang damit. Pagkatapos ng lahat, ang dragon robe ay exclusive lamang sa Emperor. Alam din niya ang tungkol kay Orlan kahit unang beses pa lang niya itong makilala. Noong siya ang pansamantalang tagapayo sa Sito clan, narinig niya ang tungkol sa Emperor Orlan ng Windfall Nation ng higit sa 1 beses. Alam niya na isa siya sa iilang pinakamalakas na tao sa Imperial family ng Windfall Nation. Isa rin siyang refined Saint Stage powerhouse. Ang isa naman ay isang medyo may edad na matipunong lalaki na ang mukha ay natatakpan ng kanyang kulot na balbas. Kasama ang magulo niyang buhok, para siyang humanoid lion sa malayo. Isang taong may kakayahang tumayo kasama si Orlan. Ang taong ito ay dapat na isa sa mga powerhouse ng refined Saint Stage sa Imperial family din ng Windfall Nation, naisip ni Alvin sa sarili. Nang si Alvin ay nag-iisip sa sarili, si Orlan at ang isa pang taong nagpahinto kay Arwin ay hindi nagpahirap kay Arwin. Sa halip, patuloy silang tumingin sa bawat direksyon na parang may hinahanap. Pagkalipas ng ilang sandali, sa wakas ay sinabi ni Orlan, "Kaibigan, ako ang emperador ng Windfall Nation, Orlan. Mukhang may hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng Imperial family ng Windfall Nation. Siguro kung posible bang lumabas ka at makipag-usap sa amin." Ang tono ni Orlan ay napakagalang, ganap na hindi katulad ng isang emperador ng isang ika-6 na antas ng bansang banal. Ang emperador ng Windfall Nation. Kasabay nito, sa wakas ay sinimula ni Arwin na pagdugtungin ang puzzle nang makita niya ang dragon robe at narinig ang pagpapakilala ni Orlan. Kung iisipin, ang taong hamarang sa kanyang landas ay si Orlan, ang emperador ng Windfall Nation. Bahagya lang siyang nagulat kahit nalaman niyang ang kaharap niya ay ang Emperor of Windfall Nation. Paano kung siya ang emperador ng Windfall Nation? Mayroon siyang powerhouse sa likod niya na hindi man lang natakot kay Master Yu na itinuring na isang kilalang panauhin ng Imperial family ng Windfall Nation. Ito ay walang iba kundi ang kaibigan ng kanyang junior brother. Mag-usap tayo pagkatapos dumating na ang lahat, walang pakialam na sagot ni Alvin na nakatago sa dilim. Nagpeke pa rin ang kanyang paos na boses para walang makakonekta sa kanya at sa boses na ito. Ang tunog ay umalangaw-ngaw mula sa lahat ng direksyon at pumasok sa tainga ni Orlan at ng iba pa, na naging dahilan upang agad silang sumimangot. Mag-usap tayo pagkatapos dumating ang lahat. Ano ang ibig sabihin nito? Maya-maya pa, nang lumitaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang matandang lalaki. Sa wakas ay napagtanto ni Orlan at ng lalaking may balbas na kulot ang ibig sabihin ng mga salita ni Alvin. Master yon. Tiyo ng Imperial. Matapos lumitaw ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang matandang iyon, mabilis na yumuko si Orlan at ang matipunong lalaking may balbas sa tabi niya. Ang taong iginagalang nila ay hindi ang matanda kundi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Matapos yumuko at ipakita ang kanilang paggalang sa nasa katanghaliang gulang, saka lamang sila yumuko sa matanda bilang pagbati. Bagamat ang matanda ay nakatatanda ni Orlan, hindi siya nang ahas na gamitin ang kanyang awtoridad sa harap ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakita niyang normal ito at hindi man lang nagalit nang makita niya si Orlan at ang isa pang lalaki ay binati muna ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa katunayan, ito ay isang powerhouse na nagmula sa isang parang third-rate na puwersa. Kahit na ang kanyang lakas ay hindi itinuturing na malakas sa parang ikatlong antas na puwersa, siya ay halos hindi matatalo sa Windfall Nation. Siya ay nasa tuktok ng Refined Saint Stage. Marahil, may ilang mga powerhouse sa kasaysayan ng Windfall Nation na nakagawa ng isang pambihirang tagumpay sa yugtong ito, ngunit karamihan sa kanila ay hindi na natili sa Windfall Nation pagkatapos na makapasok sa yugtong ito.
Nakaharap kay Orlan at sa busog ng kulot na balbas na matipunong lalaki, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay walang pakialam na sumagot. Gayunpaman, isang ngiti ang isinagot sa kanila ng matanda. Gayunpaman, nang ilipat ng matandang lalaki ang kanyang tingin kay Arwin, ang ngiti sa kanyang mukha ay ganap na nawala, at siya ay nagkaroon ng seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Ikaw si Arwin. Nahulaan na ni Arwin ang kanyang pagkakakilanlan nang marinig niyang tinawag siya ni Orlan bilang Imperial Uncle. Sa Imperial family ng Windfall Nation, mayroon lamang isang tao na maaaring tawaging Imperial Uncle ng Emperor ng Windfall Nation, si Orlan. Siya ay walang iba kundi si Mason, ang pinakamalakas na powerhouse sa Windfall Nation's Imperial family na ang cultivation base ay umabot na sa Intermediate Refined Saint stage. Kumunat ang noo ni Arwin ngunit hindi sumagot nang harapin ang mapagmataas na paraan ng pagtatanong ni Mason. Bagamat makapangyarihan ang taong ito, at magiging madali para sa kanya na patayin si Arwin ay hindi isang taong natatakot sa kamatayan. Natural, hindi siya magpapasakop kay Mason. Bukod dito, mayroon siyang lihim na taga-suporta na sumusuporta sa kanya ngayon, walang dahilan para matakot siya kay Mason. Ha! Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Mason nang makita niya si Arwin na sumulyap lamang sa kanya nang walang pakialam at hindi siya pinansin pagkatapos marinig ang kanyang tanong. Bilang pinakamalakas na powerhouse sa Windfall Nation at Imperial Uncle of the Windfall Nation's Emperor, isinantabi na mayroon siyang natatanging posisyon sa Imperial family ng Windfall Nation. Nang lumabas siya, walang sinuman sa Windfall Nation na hindi gumalang o natatakot sa kanya pagkatapos na matuklasan ang kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, ngayon, hindi siya pinansin ng isang early pristine Saint stage martial cultivator. Ito ay walang alinlangan na isang kahihiyan sa kanya. How dare you? Nang maging seryoso ang ekspresyon ni Mason, dalawang malakas na ungol ang sabay-sabay na umalangaw-ngaw. Sa nangyari, ang Emperor ng Windfall Nation, si Orlan, at ang kulot na balbas na matipunong lalaki sa tabi niya ay galit na nakatingin kay Arwin. Base sa kanilang mga reaksyon, makikita kung gaano sila galit. Maliban sa pagiging pinakamalakas na powerhouse sa Imperial family ng Windfall Nation, si Mason ay naging backbone din ng Imperial family. Sa mata ng Orlan at ng kulot na balbas na matipunong lalaki, hindi lamang si Mason ang tagapag-alaga ng Imperial family ng Windfall Nation, ngunit siya rin ang kanilang nakatatanda. Ang dahilan kung bakit nila naabot ang cultivation base na mayroon sila ngayon ay dahil sa mga pointer na ibinigay sa kanila ni Mason nang walang anumang reserbasyon. Ang isang master ay parang ama, at sa kanilang mga puso, matagal na nilang itinuring si Mason bilang kanilang ama. Ngayong may nangahas na huwag pansinin ang kanilang ama, bukod pa rito, ang taong ito ay isa lamang maagang pristine Saint stage martial cultivator, paanong hindi sila makakaramdam ng galit? Larvin, patayin mo siya. Malamig na sabi ni Mason habang ang kanyang mga mata ay kumikinang na may tumatagos na liwanag. Oo, Imperial Uncle. Ang taong tinawag na Larvin ni Mason ay walang iba kundi ang kulot na balbas na matipunong lalaki na nakatayo sa tabi ni Orlan. Matapos marinig ang mga salita ni Mason, tumugon siya at agad na lumipad palabas, umaakyat patungo kay Arwin na parang isang agila na nakakulong sa biktima nito. Si Larvin ay isang intermediate refined Saint stage martial cultivator anuman ang mangyari. Sa sandaling kumilos siya, agad nitong pinilit si Arwin hanggang sa malagutan ng hininga. Maging ang likod niya na kadalasang nakatali ng tuwid ay unti-unting yumoko. Firm. Sa sandaling ito, isang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw sa hangin habang ang isang gininto ang sinag ng espada ay kumislap sa kalangitan at nawala sa sandaling ito ay lumitaw. Sa isang iglap lang ay nagpakita na ito sa harap ng madla bago muling naglaho. Sa maliit na window ng oras na ito, si Larvin na orihinal na naniningil patungo kay Arwin ay umatras sa isang bahagyang kahabag-habag na paraan. Napakabilis ng paggawa ng espada. Matapos umatras ni Larvin, naramdaman niyang basang-basa ang likod niya ng malamig na pawis. Ang golden sword ray na iyon ay makitid na dumaan sa kanyang ulo kanina. Mapalad na hindi niya ginamit ang kanyang buong puwersa noong naniningil siya kay Arwin, na nagpapahintulot sa kanya na huminto sa tamang oras.
Kung ginamit niya ang lahat ng lakas niya, imposibleng tumigil siya dahil sa inertia. Kung nangyari iyon, walang duda na siya ay namatay. Whoosh! Whoosh! Samantala, maging ito man ay si Larvin, Orlan, Mason o Master yon, lahat sila ay sabay-sabay na lumipat ang kanilang mga mata kay Arwin. Natural, hindi sila nakatitig kay Arwin, ngunit nakatitig sila sa isang binata na lumitaw pagkatapos lumitaw ang sinag ng ginintoang espada. May ordinaryong anyo ang binata. Mahihirapan ang isa na kunin siya mula sa maraming tao. Gayunpaman, maliban kay Master Yun na nag-claim na nagmula sa isang parang third-rate na puwersa at nakatingin sa binata na ito ng masama, si Mason at ang iba pang dalawa ay mukhang sobrang masungit. Ito ay dahil alam nilang ang binatang ito na mukhang ordinaryo ay may cultivation base na nasa intermediate refined saint stage o mas mataas. Tanging si Mason sa Windfall Nation's Imperial Family lamang ang pantay na naitugma sa isang tao na mayroong cultivation base sa intermediate refined saint stage o mas mataas. Gayunpaman, sa harap ng walang emosyong binata na ito, si Mason ay hindi sigurado sa kanyang sarili. Kahit siya ay malinaw na naramdaman ang panganib na nakapaloob sa gininto ang sword ray na dumaan kanina. Kapag ang cultivation base ng isang tao ay umabot na sa kanyang yugto, ang isa ay magkakaroon ng partikular na matalas na pakiramdam ng paghuhusga. Nararamdaman niya ang isang mapanganib na vibe mula sa mukhang ordinaryong binata sa harap niya. Sa huli, sinabi ng binata na si Alvin na nakabalat kayo, firm. Kung iisipin na ang isang makapangyarihang refined saint stage martial cultivator mula sa Windfall Nation's Imperial Family ay kikilos sa isang kasuklam-suklam na paraan patungo sa isang pristine saint stage martial cultivator. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan kaagad ang balitang ito? Nananatiling paos ang boses niya. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, bahagyang namutla ang mukha ni Larvin. Kung gayon, kailangan nating tingnan kung pareho kayong makakalabas ng palasyo ng buhay para ipakalat ang balita. Malamig na ngumiti si Mason. Dapat isa ka sa intermediate refined saint stage martial cultivator sa Imperial Family ng Windfall Nation. Tanong ni Alvin habang nakatingin kay Mason na walang pakialam. So paano kung ako nga? Patuloy na ngumisi si Mason. Kung sa una, medyo natatakot siya kay Alvin, hindi na niya sineseryoso si Alvin nang maalala niyang nasa tabi niya ang suporta ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Marahil, mas malakas sa kanya ang binatang kaharap niya, ngunit imposibleng maikumpara niya ang taong nakatayo sa tabi niya. Ang taong nasa tabi niya ay isang powerhouse sa tuktok ng refined saint stage. Isa pa, ang katabi niya ay kakatransmit lang ng boses sa kanya na buo ang tiwala niyang mapapaalis niya ang binata sa harapan nila. Dahil dito, napaka-relax ng pakiramdam niya. Mukhang pinaplano mong umasa sa kanya bilang iyong suporta. Hindi pinalampas ni Alvin ang bakas ng takot sa mga tingin ni Mason kanina. Iyon ay isang palatandaan ng isang mahinang tao, at least, alam ni Mason na mas mababa siya kay Alvin. Gayunpaman, biglang nagbago ang ugali ni Mason. Alam ni Alvin, natural, ang dahilan ay may kinalaman sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi niya. Kanina, si Orlan, ang Windfall Nation's Emperor at si Larvin ay tinawag itong nasa katanghaliang gulang na lalaking ito bilang Master Yun. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay walang iba kundi ang martial cultivator na nasa tuktok ng refined saint stage. Siya rin ang panauhing pandangal ng Windfall Nation's Imperial Family at ang taong lubos na nasugatan si Yuna, ang sect leader ng Drift Blaze Sect. Sa sandaling naisip ni Alvin kung paano sinaktan ng taong ito si Yuna, sumilay sa kanyang mga mata ang hangarin na pumatay. 1712. Si Yuna ay ang master ni Irish at ang kanyang senior dean. Siya ay malubhang nasugatan dahil sinubukan niyang iligtas ang nakatatandang kapatid ni Alvin mula sa pagkakakulong sa palasyo para sa kapakanan ni Irish. Dahil dito, naramdaman ni Alvin na parang may utang siyang lasa kay Yuna. So what if that's the case? Nang marinig ang mga salita ni Alvin, napangiti si Mason. Para bang sigurado na siya sa kanyang tagumpay laban kay Alvin. Bagaman wala kang kinalaman kay Arwin, nagkasala ka sa pagnanasa sa Devil Seal Tablet. Sa katunayan, ang Devil Seal Tablet ay isang bagay na dapat makuha ng ating Master Yun.
Sa mga tuntunin ng lakas, si Master Yun ay isang powerhouse na nasa tuktok ng refined saint stage, at wala kang kalaban-laban para sa kanya. Sa mga tuntunin ng puwersa sa likod ng isang Master Quasi-Yun na si Yuner Lower, siya ay nagmumula sa puwersa sa likod ng isang Master Quasi-Yuner. Lalawigan ng Dao Martial Saint Land, ang isang parang third-rate na puwersa ay ang pinakamalakas na puwersa na hindi ito maihahambing sa puwersa sa likod mo. Nang matapos ni Mason ang kanyang pangungusap, tiningnan niya si Alvin ng masama. Mahalagang malaman ang sarili mong limitasyon. Marahil, medyo malakas ka, ngunit kulang pa rin ito kung plano mong kunin ang Devil Seal tablet. Narinig din ni Mason ang layunin ng pagdating ni Alvin. Natural, hindi niya alam na gawa-gawa lang ang lahat. Ang parang third-rate na puwersa, Azure Cloud Mansion. Nang marinig ang kanyang mga salita, natigilan si Alvin. Pagkatapos, pinalaki niya si Master Yun, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ni Mason, pataas. Galing ka sa isang parang third-rate na puwersa. Napaharap sa tanong ni Alvin, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay buong pagmamalaki at tumingin kay Alvin na may dominanteng ekspresyon. Ako si Kian Yun, isang disipulo ng Azure Cloud Mansion. Ang tono ni Kian ay puno ng pagmamataas. Ang pagmamataas na ito, natural, ay nagmula sa kanyang pagiging nasa isang parang third-rate na puwersa at isang disipulo ng Azure Cloud Mansion. Kung ito ang dating Azure Cloud Mansion, limitado ang deterrent force nito kahit na parang third-rate force pa rin ito. Pagkatapos ng lahat, may mga pagkakaiba sa lakas sa mga parang third-rate na puwersa rin. Ang dating Azure Cloud Mansion ay maaari lamang ituring na nasa ibaba kasama ng iba pang parang third-rate na puwersa. Gayunpaman, mula ng palitan ng Azure Cloud Mansion ang Mansion Master nito, umunlad ito sa bawat araw na lumilipas at naging presensya pa nga na dapat isaalang-alang sa lower province ng Dao Martial Saint Land. Sa sandaling ito, imposibleng isipin ni Kian na ang binata na nakatayo sa kanyang harapan na kanyang tinitingnan ay walang iba kundi ang Young Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Bukod dito, siya ay nag-iisang anak na lalaki ni Raymond. Si Raymond ay isang taong iginagalang ng lahat sa Azure Cloud Mansion. Dahil mismo kay Raymond kung kaya't ang Azure Cloud Mansion sa wakas ay naging isang puwersa na dapat isaalang-alang sa lower province ng Dao Martial Saint Land sa kasalukuyan. Kung alam lang ni Kian ang tunay na pagkakakilanlan ni Alvin, natakot na sana siya hanggang sa mamatay. Sa katunayan, sa mga mata ng mga disipulo ng Azure Cloud Mansion, si Raymond ay parang isang Diyos na pinakamataas at makapangyarihan, isang presensya na ganap na hindi nalalabag. Gayunpaman, hindi alam ni Kian ang pagkakakilanlan ni Alvin, at hindi rin alam ni Alvin ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Sa kabila ng pag-alam na ang kanyang ama ay nasa Dao Martial Saint Land at mayroon siyang ilang powerhouses sa ilalim ng kanyang pamumuno, hindi sumagi sa isip ni Alvin na ang kanyang ama ay talagang pinuno ng isang parang third-rate na puwersa sa Dao Martial Saint Land. Bukod dito, siya ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion na naging napaka-impluential kamakailan. Sa lower province ng Dao Martial Saint Land, ang tanging quasi third-rate na puwersa na maihahambing sa Azure Cloud Mansion ay ang Mountain Shade Black Market. Kahit na ang quasi third-rate na puwersa, Mystical Sky Mansion, na binalak bisitahin ni Alvin ay bahagyang mas mababa kung ikukumpara. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa lakas ay hindi gaanong. Marahil, ang Azure Cloud Mansion ay maaaring lipulin ang Mystical Sky Mansion kung sila ay aahon sa isa't isa. Gayunpaman, tiyak na mauubos din ng Azure Cloud Mansion ang 80% ng puwersa nito. Dahil dito, kahit ang Azure Cloud Mansion ay hindi maglalakas loob na saktan ang Mystical Sky Mansion ng madali dahil kung sila ay lalaban, ito ay isang pyrrhic na tagumpay lamang para sa kanila. Kahit na nagawa nilang lipulin ang Mystical Sky Mansion, babagsak din ang Azure Cloud Mansion na ubos na ang puwersa nito. Gaya nga ng kasabihang, kapag ang labuyo at ang kabibe ay magkalaban, ang mangingisda ang kumikita rito. Isantibi ang iba pang parang third-rate na puwersa, bilang mortal na kaaway ng Azure Cloud Mansion, ang Mountain Shade Black Market ay tiyak na hindi hahayaang mag-atake sa Azure Cloud Mansion kapag ito ay nahulog. Natural, masyado pang maaga para pag-usapan ang lahat ng ito. Huwag mong sabihin sa akin na naisip mo na ikaw lang ang disipulo ng isang parang third-rate na puwersa.
Napangiti si Alvin habang walang pakialam na nakatingin kay Kian. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Alvin sa kanyang bibig, hindi lang si Kian ang natigilan, maging sina Mason, Orlan, at Larvin ay natigilan din. Hindi kaya ang mukhang ordinaryong binata ngunit makapangyarihang binata ay isa ring alagad mula sa parang third-rate force din. Ikaw din ay isang disipulo mula sa isang parang third-rate na puwersa. Walang pakialam na tanong ni Kian habang nakataas ang isang kilay. Bagamat naging mas magalang ang kanyang tono, hindi pa rin niya maitago ang kanyang pagmamataas. Ang Azure Cloud Mansion ay isang kilalang puwersa sa lahat ng quasi-third-rate na puwersa kaya maliban na lang kung ito ay mga kamag-anak ng ilang matataas na opisyal ng iba pang quasi-third-rate na puwersa, wala siyang anumang mataas na pagtingin sa iba pang ordinaryong quasi-third-rate na mga disipulo ng puwersa. Paano kung ako, at paano kung hindi? Lalong lumawak ang ngisi sa mukha ni Alvin. Baka sa mga mata niya ang pangungutya. Ang lakas ng loob mong lokohin si Master yon. Nang makita ni Mason ang pangungutya sa mga mata ni Alvin, bumalik siya sa kanyang katinoan. Tinitigan niya si Alvin na para bang nakatitig siya sa isang halimaw. Hindi sumagi sa kanyang isipan na ang taong ito ay napakapanganib na gumawa ng isang lansihin at pukawin si Kian kahit na matapos niyang malaman na siya ay disipulo ng parang third-rate na puwersa, ang Azure Cloud Mansion. Hindi ba talaga siya natatakot sa kamatayan? O marahil, naisip niya talagang kaya niyang labanan si Kian. Bagamat napuno siya ng pagmamatuwid sa sarili, makikita pa rin ang kasiyahan sa mga mata ni Mason habang tumatawa siya sa kasawian ni Alvin. Sabik at natutuwa siyang makita ang eksenang malapit nang mangyari sa kanyang harapan. Para naman kina Orlan at Larvin, pareho silang natutuwa sa kasawian ni Alvin nang tumingin sila sa kanya. Makapangyarihan ang binatang ito sa harapan nila. Sa lakas lamang ng kanilang Windfall Nation's Imperial Family, wala silang magawa sa kanya. Gayunpaman, nadama nila na talagang ayaw kung sasabihin sa kanila na bitawan siya. Kahit na ano, nakapatay siya ng higit sa 10 tao mula sa Imperial Family ng Windfall Nation. Dahil dito, ikinatuwa nilang masaksihan ang kanyang kasawian. Hindi ba ito si Junior Brother? Kasabay nito, sa wakas ay nabawi ni Arwin ang kanyang katinoan. Nang ihayag ni Alvin ang kanyang sarili at nagsalita gamit ang kanyang namamaos na boses, masasabi niyang ito ang di umano'y boses ng powerhouse na nagtatago sa dilim. Noong una, inakala niyang nakahanap si Alvin ng tutulong sa kanya. Gayunpaman, hindi sumagi sa kanyang isipan na si Alvin pala iyon. Mahigit 1 taon pa lang, pero ang lakas ni Junior Brother ay talagang tumaas sa ganoong antas. Na si Jasper ay nasa tuktok ng Pristine Saint Stage, ngunit siya ay napatay ng direkta sa isang iglap. Paano niya itinaas ang kanyang cultivation base sa panahong ito? Sa sandaling napagtanto niya na ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay talagang nagtataglay ng lakas ng isang refined Saint Stage powerhouse pagkatapos ng mahigit 1 taon, nagulat si Arwin na parang tinamaan siya ng isang kidlat. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mabilis niyang nabawi ang kanyang pakiramdam. Anak, naghahanap ka ng kamatayan. Ang sigaw ni Kian ay naging dahilan upang bumalik sa katinoan si Arwin. Sa sandaling ito, nanambalik din si Kian sa kanyang katinoan. Natural, galit na galit siya. Ang kanyang galit ay wala sa kontrol habang ang kanyang robe ay kumikislap. Ito ay ang aura ng isang powerhouse sa tuktok ng refined Saint Stage. Sa isang iglap lang, ang hangin sa loob ng 100 metrong radius sa paligid niya ay nanginginig saglit habang kumakalat ang mga alon na para bang isang bato ang ibinagsak sa isang tahimik na lawa. Mabilis na pinagsama-sama ang teritoryo ni Kian. Nang makita ito ng 3 lalaking zoo mula sa Windfall Nation's Imperial Family, agad na lumitaw ang isang mapait na ngiti sa kanilang mga mukha. Sa kanilang opinyon, ngayong nagsimula ng kumilo si Kian, tiyak na mamamatay ang binatang ito. Kapatid na Junior. Bumalatay ang takot sa mukha ni Arwin habang naliligo siya sa kaba. Nakalimutan na niya na inutusan siya ni Alvin na pumunta rito para maging pain. Kung walang tiwala si Alvin, hihilingin ba niya sa kanya na gawin ito? Natural, ito ay dahil si Arwin ay nagmamalasakit kay Alvin kaya nakalimutan niya ang tungkol dito.
Gaya nga ng kasabihan, ang pag-aalala ay humahantong lamang sa magulong isip. Ang kasabihang ito ay ganap na naglalarawan kay Arwen sa sandaling ito. Sa pagharap kay Kian na pinagsama-sama ang kanyang teritoryo, isang espada ang lumitaw sa kamay ni Alvin. Ito ay isang ordinaryong espada at walang palamuti. Sa sumunod na sandali, pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata. Kaagad, pinakilos niya ang Sun True Origin sa kanyang katawan at ganap na inipon ito sa kamay na nakahawak sa espada sa isang kisap lang ng mata sa pamamagitan ng 79 na Saint Veins bago niya ito ipasok sa espada. Naging dahilan ito upang ang orihinal na payak at walang palamuti na espada ay naglalabas ng nakasisilaw na gintong liwanag. Whoosh! Naging mas matindi ang liwanag. Sa huli, para bang ang araw ay nakabitin sa langit. Ito ang espada. Ang espada sa kamay ni Alvin ay walang iba kundi ang Jasper Celestial Sword. Sa mga taong naruroon sa eksena, si Arwen lamang ang nakakakilala sa espada. Maging si Arwen ay hindi maintindihan kung bakit, ngunit sa sandaling makita niyang inilabas ni Alvin ang espadang ito, ang kanyang orihinal na lumalalang emosyon ay talagang nawala habang siya ay naging kalmado. Pagkatapos niyang kumalma, naalala niya ang dahilan kung bakit siya nandito. Tiwala ba si Junior Brother na kaya niyang talunin si Kian? Bagamat naramdaman ni Arwen na hindi ito kapani-paniwala, hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-asa sa kanyang puso. Ang mga tingin ni Arwen ay ganap na nakatuon sa espada na nasa kamay ni Alvin. Bagamat ang espada ay natatakpan ng nakasisilaw na gintong liwanag, nakikita pa rin niya ang silhwete nito. Naalala pa ni Arwen ang unang pagkakataon na nakita niya ang espadang ito ay nasa Moon Illumination Sect. Hinding-hindi niya makakalimutan ang eksenang nasaksihan niya noong mga panahong iyon sa buong buhay niya. Ginamit ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki ang espadang ito na may cultivation base sa Saint Rudiment Stage at napatay ang isang pristine Saint Stage Supreme Elder ng Moon Illumination Sect sa isang strike lang. Bukod dito, mahigit 1 taon na ang nakalipas, noong nakikipaglaban si Alvin kay Lin Dong na nagmula sa Lin Clan ng Southern Ridge Yuan Mansion, naramdaman niyang may kinalaman din ito sa espadang ito kahit na hindi niya nasaksihan ang pangwakas at nakakatakot na hampas ng espada. Hindi mo ginagamit ang iyong teritoryo, ngunit gumagamit ka ng bastos na espada para makipaglaban sa akin. Naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Matapos pagsamasamahin ang teritoryo ni Kian, napansin niyang naglabas lamang ng espada si Alvin at tila walang intensyon na pagsamahin ang kanyang teritoryo. May mapanuksong ekspresyon sa mukha niya habang nanunuya. Sa harap ng pangungutya ni Kian, walang pakialam na sumagot si Alvin, bakit kailangan kong gamitin ang aking teritoryo para patayin ka? Nagsalita siya na parang nasa kamay na niya ang tagumpay. Nang ang mga salita ni Alvin ay pumasok sa mga tainga ni Kian, at nakita niya ang walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha, naramdaman niyang ito ay isang provokasyon sa kanya. Naghahanap ka ng kamatayan. Hindi na kayang pigilan ni Kian ang ninggas ng galit sa kanyang puso. Ang kanyang figure ay kumikislap, at ang kanyang tunay na pinagmulan ay tumaas habang siya ay umaakyat patungo kay Alvin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.